Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 4,247-54. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa himpapawid sa ibaba ni na Alvin at ng iba pang 3 tao mula sa Divine Offering Land, ang 6 na abanteng Emperors of Gods mula sa Sanction Land ay walang pakialam na tumingin sa kanilang mga kalaban. Malinaw na hindi sila kinakabahan. Sa antas na ito, dapat mayroong kahit isang nalalapit na kataas-taasang Diyos sa kanilang 4, tama ba? Ang 5 kalaban mula sa Divine Offering Land sa nakaraang antas ay malapit na lamang maging mga Supreme Gods. Dahil 4 na sila ngayon, ang isa sa kanila ay maaaring isang Supreme God na malapit na. Marahil, 2 sila. Malumanay at mahinahong sabi ng isa pang tao. Para bang may pinag-uusapan siyang hindi gaanong mahalagang bagay. 6 kami na malapit ng maging Supreme Gods. 3 lang kami ang lumaban sa nakaraang level, pero nagawa pa rin naming malampasan ang level sa loob ng 10 hininga. Kung 6 kami nalalaban sa level na ito, dapat ay kaya na naming malampasan ang level sa loob ng 5 hininga, nakangiting sabi ng 3 tao mula sa Sanction Land, may kumpiyansa at walang takot. Umiling ang pang-4 na tao at nakangiting sinabi, 5 hininga. Sa tingin ko ay minamaliit mo ang iyong sarili at kami. Kung kikilos tayong 6, kahit na may 2 nalalapit na kataas-taasang Diyos sa ating mga kalaban, mahihirapan silang magtagal ng 3 hininga, lalo na ang 5. Ang kailangan lang nating gawin ay siguraduhin na hindi natin sila bibigyan ng pagkakataong makatakas. Dahil isa sa atin ang nakakaintindi sa batas ng kalawakan, kahit na isa sa mga kalaban ang nakakaintindi sa batas ng kalawakan, imposibleng mag-teleport sila palayo. Hindi mahalaga kung mayroon silang isang taong nakakaintindi sa batas ng hangin, mayroon tayong 2 sa atin na nakakaintindi sa batas ng hangin. Kahit na ang 2 pinakamalakas na kalaban ang nakakaintindi sa batas ng hangin, hindi pa rin tayo matatalo sa kanila. Tumango ang iba pa mula sa Sanction Land bilang pagsang-ayon. Ang taong nagsalita kanina ay ngumiti ng alanganin at sinabing, tinataya ko lang na 5 paghinga ang kakailanganin kung hindi tayo magsasanib puwersa. Kung magpaplano tayo ng mabuti at magsasanib puwersa, natural lang na wala pang 3 paghinga ang kakailanganin. Kung hindi tayo magsasanib puwersa, natural lang na higit pa sa 3 paghinga ang kakailanganin. Hindi nagabalang hinaan o gamitin ang voice transmission ng 6 na tao mula sa Sanction Land. Para bang wala sina Alvin at ang iba pa sa paligid. Hindi man lang tumugon si Alvin, ngunit agad na nagbago ang ekspresyon ng 3 pang mula sa Divine Offering Land. Lahat sila 6 ay malapit ng maging mga kataas-taasang Diyos. Tapos na. Tapos na. Natural lamang na matakot ang 3 tao mula sa Divine Offering Land. Sila ay mga Advanced Emperor of Gods lamang, kung tutuusin. Malayo pa sila sa pagiging isang nalalapit na Supreme God. Isa sa kanila ay tumingin kay Alvin at sa iba pa habang nagtatanong ng may pag-asa, kayo. Mayroon ba sa inyo ang maaaring maging mga Diyos na kataas-taasan? Hindi ako. Kahit na tayong 4 ay mga napipintong kataas-taasang Diyos, sa tingin mo ba ay may pagkakataon pa tayong mabuhay? Batay sa kanilang sinabi, ang kanilang mga dating kalaban ay 5 Advanced Emperor of Gods na malapit ng maging napipintong kataas-taasang Diyos, tulad natin, ngunit natalo pa rin nila ang mga ito. Sa pinakamarami, mayroong 1 o 2 napipintong kataas-taasang Diyos sa ating 4. Sa anumang kaso, hindi ako isang napipintong kataas-taasang Diyos, sabi ng isa pang tao habang nakatingin kay Alvin bago niya tuluyang itinoon ang kanyang tingin sa taong unang nagsalita sa dulo ng kanyang mga salita. Nang makita ang tingin ng kausap, agad na namutla ang unang nagsalita at sinabing, huwag mo akong tingnan. Hindi ako isang di inaasahang kataas-taasang Diyos. Matapos kumpirmahin ng 3 tao mula sa Divine Offering Land na hindi sila ang mga napipintong maging kataas-taasang Diyos, sabay-sabay silang tumingin kay Alvin. Nang harapin ang nagtatanong na tingin ng 3, tumango si Alvin at mahinahong sinabi, siguro maituturing akong isang napipintong kataas-taasang Diyos. Siguro. Inisip ng 3 na si Alvin ay nagpapakumbaba lamang. Dahil wala ni isa sa kanila ang napipintong maging kataas-taasang Diyos, sa kanilang palagay, si Alvin ay tiyak na isang napipintong maging kataas-taasang Diyos. Gayunpaman, hindi sila masaya. Tapos na.
Iisa na lang ang nalalapit na kataas-taasang Diyos sa atin. Natatakot ako na kahit magsanib puwersa tayong apat, hindi pa rin natin mapipigilan ang isa sa kanila, lalo na ang anim sa kanila. Hindi ko inakalang magiging ganito ako kaswert na mahayla sa isang likas na lihim na kaharian. Marahil, mas malaki ang tsansa kung mabuhay kung mahayla ako sa ilang antas mamaya. Sa ngayon, para na akong patay na tao. Hindi rin nakapagsalita ang mga tao mula sa Divine Offering Land gamit ang voice transmission. Kaya naman, narinig ng anim na tao mula sa Sanction Land ang kanilang mga salita. Iisa lang ba ang nalalapit na kataas-taasang Diyos sa kanilang apat? Mukhang nasobrahan ko sila sa pag-estimate kanina. Sa tingin ko kahit 3 lang sa atin ang gumawa ng hakbang, sapat na iyon para matalo natin sila sa 10 paghinga. Kung magsasanib puwersa tayong anim at magtutulungan ng maayos, pakiramdam ko ay kaya natin silang patayin sa isang hininga lang. 4 sa 6 na tao mula sa Sanction Land ang nakatitig kay Alvin at sa iba pa nang may mapangutyang ngiti sa kanilang mga mukha. Isa sa 2 nanatiling kalmado ang nagsabi, mas mabuting mag-ingat. Dapat tayong 6 na lumaban. Maaari natin silang paniwalaan dahil lang sa sinabi nilang isa lamang sa kanila ang nalalapit na kataas-taasang Diyos. Sumagot naman ang isa, tama. Kailangan nating mag-ingat. Dapat din tayong magplano ng maaga at subukang patayin sila sa pinakamaikling panahon. Pinakamabuting ituring silang 4 bilang mga napipintong kataas-taasang Diyos. Bagamat inakala ng 4 na iba pang tao mula sa Sanction Land na masyadong maingat ang 2, hindi sila tumutol. Kung tutuusin, wala namang masamang maidudulot kung magiging mas maingat pa sila. Sige, sama-sama tayong lumaban. Nakangiting sabi ng isa sa 4, ano ang plano natin? Susundin ko ang mga utos mo. Tiningnan nila ang 2 na nanatiling kalmado hanggang ngayon, halatang handang sundin ang mga utos ng 2. Nagpalitan ng tingin ang 2 bago sinabi ng isa sa kanila, ang pinakamalakas kong batas ay ang batas ng kalawakan. Guguluhin ko ang kalawakan at makikipagtulungan sa inyong lahat para pabagsakin ang ating pinakamabilis na kalaban. 2 sa inyo na nakakaintindi ng batas ng hangin ay dapat manatiling alerto upang habulin ang mga nagtatangkang tumakas. Para sa iba, tumuon lamang sa pagpatay sa kanila. Tulad ng dati, ang mga tao mula sa Sanction Land ay hindi nag-abalang gumamit ng voice transmission. Kahit ang maingat na 2 ay hindi inisip na kailangang itago ang kanilang plano sa kanilang mga kalaban. Tutal, kahit na ang 4 nilang kalaban ay malapit ng maging mga kataas-taasang Diyos, mayroon pa rin silang kalamangan dahil 6 sila. Tiwala silang mamamatay ang 4 na tao mula sa lupain ng banal na alay. Habang pinaplano ng 6 na tao mula sa Sanction Land ang kanilang mga galaw na parang sila lang ang nasa natural na lihim na kaharian, ang 3 tao mula sa Divine Offering Land ay lalong naging desperado. Iniisip nila na niloloko natin sila. Nako, hindi naman talaga ako ang isang napipintong kataas-taasang Diyos. Hindi mahalaga kung may plano sila o wala. Patay na tayong lahat. Pagsisisihan ko talaga. Kung alam ko lang, hindi na sana ako pumasok sa Realm Battlefield. Namumutla ang mga mukha ng 3 mula sa Divine Offering Land habang nalulunod sila sa kawalan ng pag-asa. Bukod pa rito, sa kabila ng presensya ng mga kalaban, hindi nila ginamit ang kanilang divine energy. Ginamit lamang nila ang pinakamaliit na divine energy para manatiling nakalutang sa himpapawid. Para bang sumuko na sila sa paglaban. Sa oras na ito, humakbang si Alvin sa harap ng 3 mula sa Divine Offering Land. Hinarap niya ang 6 na tao mula sa Sanction Land habang ang kanyang divine energy ay lumalaganap, at isang bagyo ang nagsimulang mag-alab sa paligid niya. Parang naimpluwensyahan ni Alvin, ang mga ekspresyon ng kawalan ng pag-asa sa mga mukha ng 3 mula sa Divine Offering Land ay naglaho at napalitan ng mga ekspresyon ng malungkot na determinasyon. Dahil wala kang balak sumuko, ang pinakamababa na magagawa natin ay huwag ipahiya ang lupang alay ng banal. Kahit mamatay tayo, kailangan nating mamatay ng may kahusayan. Panginoon ko, tutulungan ko po kayo. Ang 3 mula sa Divine Offering Land, na tila nawala ng pag-asa kanina lang, ay humakbang din paarap at tumayo ng magkabalikat kay Alvin. Sa kanilang paningin, si Alvin ay humakbang paarap upang protektahan sila kanina. Nang makita ni Alvin ang 3 na buong tapang na humarap sa kamatayan, hindi siya gaanong naantig. Sa halip, medyo nagulat siya.
Mukhang hindi nila ako naintindihan. Akala ba nila ay patungo na ako sa aking kamatayan? Sa oras na ito, sa wakas ay kumilos na ang 6 na tao mula sa Sanction Land. Lahat sila ay tinarget si Alvin. Sa tingin ko masyado tayong maingat. Malinaw na malapit nang sumuko ang 3 iyon kanina. Kung hindi lang dahil sa nalalapit na kataas-taasang Diyos, sumuko na sana sila. Sabi ng isa sa kanila nang may mapang uyam ng ngiti. Huwag kayong maging pabaya. Papatayin natin sila ayon sa ating plano. Oo. Hindi nagpipigil ang leon kahit na nangangasulang ito ng kuneho. Huwag mong maliitin ang ating mga kalaban. Gagaluhin ko ang espasyo ngayon. Kayong dalawa na nakakaintindi ng batas ng hangin, bantayan ninyo ang kalaban. Siguraduhin ninyong walang makakatakas. Tumawa ang isa sa kanila. Mabuti na lang at hindi ko naintindihan ang batas ng kalawakan o ang batas ng hangin. Kung hindi, mapapatigil ako sa isang nakakabagot na gawain. Maaari na lang akong mag-focus sa pag-atake at pagpatay sa kanila ngayon. Ang 6 na nalalapit na kataas-taasang Diyos mula sa lupain ng sangsayon ay lumipad patungo sa 4 na tao mula sa lupain ng banal na alay, sigurado sa kanilang tagumpay. Sa katunayan, sigurado silang ito ay magiging isang mapangwasak at napakalakas na tagumpay. Maging ang dalawa, na mas maingat, ay naisip din iyon. Sa sandaling ito, ang 3 mula sa banal na lupain ng mga alay ay nakapagdesisyon na lumaban hanggang sa kanilang huling hininga at mamatay ng may kaluwalhatian sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, makikita pa rin ang kaunting kalungkutan sa kaibuturan ng kanilang mga mata. Sa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan, kahit na tinanggap na nila ang kanilang kapalaran, mahirap pa ring alisin ang takot at kalungkutan na kaakibat ng kamatayan. 4,248. Bagamat sigurado ang 6 na tao mula sa Sanction Land sa kanilang tagumpay, hindi lamang nila sinunod ang kanilang plano, kundi umatake rin sila ng walang pagpipigil. Ang kanilang mga kilalang Divine Artifact Souls na may kumpletong Artifact Souls ay nagningning ng husto sa kanilang mga kamay, na lubos na nagpapalakas ng kanilang lakas. 3 paparating na kataas-taasang Diyos mula sa lupain ng sangsayon ang lumipad patungo kay Alvin at sa iba pa habang ang 3 ay pumwesto na sa kani-kanilang mga posisyon. Nang makita ng 3 na nakakaintindi sa batas ng hangin at batas ng kalawakan, na sina Alvin at ang iba pa ay walang balak na tumakas, mabilis din silang sumali sa laban. Kasabay nito, ang 3 mula sa Divine Offering Land, na nakatayo sa tabi ni Alvin, ay tumingin sa unang 3 nalalapit na Supreme Gods mula sa Sanction Land. Sumakay tayo ng buong lakas. Patayin natin ang nakakaintindi ng batas ng kalawakan. Bago tayo mamatay, patayin natin ang kahit isa sa kanila. Patayin mo siya. Sa sumunod na sandali, ang 3 mula sa Divine Offering Land nakakagaling lang sa pagpukaw ng kanilang diwa ng pakikipaglaban at malapit ng sumugod palabas ay nakaramdam na parang nabuhusan sila ng isang balde ng malamig na tubig. Ang enerhiyang pangkalawakan ni Alvin ay tumangay at tinangay ang 3 palayo sa larangan ng digmaan bago siya nagtayo ng pananggalang na harang sa paligid nila. Naguluhan ang 3 mula sa banal na lupain ng mga alay sa biglaang pangyayari, nagtataka kung bakit sila napaatras. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay napagtanto nila na ang tanging nalalapit na kataas-taasang Diyos sa kanila ay nagbabalak na harapin ang 6 na nalalapit na kataas-taasang Diyos mula sa lupain ng mga sangsayon ng mag-isa. Bakit niya ginawa ito? Mamamatay tayong lahat sa madaling panahon. Huwag mong sabihin na sa tingin niya ay mabubuhay pa tayo pagkatapos niyang mamatay. Kalimutan na natin yan. Huwag nating sayangin ang kanyang mabuting hangarin. Hayaan siyang magningning sa kanyang huling sandali bago tayo sumama sa kanya sa kamatayan. Walang reklamo ang 3 mula sa Divine Offering Land, at hindi rin sila nagsisisi na hindi nila nagawang patayin ang nalalapit na kataas-taasang Diyos ng Sanction Land na nakakaintindi sa batas ng apoy. Tutal, halos wala namang posibilidad na magtagumpay sila. Paanong walang magagawa ang iba pang 5 nalalapit na kataas-taasang Diyos mula sa Sanction Land kung magsasama-sama sila para patayin ang isa sa kanila? Samantala, natural na walang kaalam-alam si Alvin sa iniisip ng 3. Hindi rin niya pinansin ang gulat na ekspresyon sa mga mukha ng 6 na nalalapit na kataas-taasang Diyos mula sa Sanction Land. Di nagtagal matapos humupa ang bagyong pangkalawakan ni Alvin, kinontrol niya ang nakapalibot na espasyo.
Kasunod nito, isang espadang may 7 kulay at isang babaeng nakasuot ng 7 kulay na roba ang lumitaw sa ere. Nang bumalik sa kanilang katinoan ang 6 na paparating na kataas-taasang Diyos mula sa lupain ng sangsayon at sumugod palabas, dahan daw ang sinabi ni Alvin, ituring mong malas ka sa pagkakasalubong mo sa akin. Nang marinig ang mga salitang ito, bahagyang napakunot ang noo ng maingat na dalawa mula sa Sanction Land at naging maingat. Sa kabaligtaran, ang 4 na iba pang nalalapit na kataas-taasang Diyos ay tumawa lamang ng pangungutya. Nakakailusyon talaga ang paparating na kataas-taasang Diyos na ito. Iniisip niya na kaya niyang labanan kaming 6 ng mag-isa. Mas marami siyang kinakagat kaysa sa kaya niyang nguyain. Hindi ka panipaniwala. Nakakatawa. Sayang, hindi nagtagal ang mga mapang uyam ng ngiti sa kanilang mga mukha. Hawak ni Alvin ang 7 kulay na espada. Sa isang alon lamang, hindi mabilang na 7 kulay na sinag ng espada ang lumabas, dahilan para yumanig ang kawalan bago lumitaw ang mga manipis na bitek. Ang mga sinag ng espada ay kumikinang ng napakaliwanag, na parang kaya nitong sirain ang lahat ng nasa kanilang daan. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagkapatas, ang mga atake ng 6 na nalalapit na kataas-taasang Diyos mula sa lupain ng sangsayon ay tuluyang nadurodge ng 7 kulay na sinag ng espada. Kasabay nito, biglang lumitaw ang liwanag na sumikat sa mga lupain. Ang 3 mula sa lupang banal na alay, na pinrotektahan ni Alvin, ay sabay-sabay na bumulalas, ang kababalaghang nagniningning sa layong 100,000 milya. Kasabay nito, halos kasabay na sumigaw ang mahinahon at maingat na duo mula sa Sanction Land habang dali-dali silang umatras. Umatras! Bilisan mo at umatras ka! Nako, medyo masyadong mabagal ang 4 pa mula sa Sanction Land. Swoosh! Ang nangingibabaw na 7 kulay na sinag ng espada ay sinira ang lahat ng nasa kanilang daan bago pa man ito bumagsak sa 4 na paparating na kataas-taasang Diyos mula sa lupain ng sangsayon. Hindi. Imposible. Arg! Ang huling sigaw ng 4 na nalalapit na kataas-taasang Diyos ng Sanction Land ay umalingaw-ngaw sa tainga ng lahat sa natural na lihim na kaharian. Sa oras na ito, ang natitirang 2 nalalapit na kataas-taasang Diyos mula sa lupain ng sangsayon ay nagpalitan ng tingin at sabay na nagsabi, "Tere na." Kasunod nito, ang divine energy ng dalawa ay biglang sumulpot, bumuo ng makapal na patong ng depensa sa harap nila, habang isang portal ang agad na lumitaw sa itaas nila. Swoosh! Kasabay nito, isang sinag ng espada na may 7 kulay ang lumipad at sinira ang depensa ng dalawa. Gayunpaman, nang tatama na sana sa kanila ang sinag ng espada na may 7 kulay, sila ay naglaho sa ere. Ang 7 kulay na sinag ng espada na hindi tumama sa target nito ay nahulog sa kabundukan sa ibaba. Bang! Isang malaking bangin na tila walang lalim ang litaw sa kabundukan. Hinati ni Alvin ang isang hanay ng bundok sa 2 gamit lamang ang isang sinag ng espada. Matapos hamupa ang ambon, walang pakialam na bulong ni Alvin sa sarili, medyo mapagbantay sila. Hindi nabigo si Alvin na nakatakas ang 2. Sa katunayan, isang mahinang ngiti ang makikita sa kanyang mukha. Hindi mahalaga kung napatay niya ang 2 iyon o hindi. Tutal, ipinadala siya rito upang magsilbing bantay sa isang antas. Sapat na iyon para mabuhay siya. Kasabay nito, ang 3 mula sa Divine Offering Land ay hindi pa rin nakakabawi mula sa kanilang pagkabigla. Sigurado silang mamamatay sila ngayon. Tutal, ang kanilang 6 na kalaban ay mga nalalapit na Supreme Gods habang iisa lang ang nalalapit nilang Supreme God. Hindi lang iyon, mas marami ring kakampi ang kanilang mga kalaban. Handa na silang lumaban hanggang kamatayan nang bigla silang paalisan ni Alvin sa larangan ng digmaan. Inakala nilang isasakripisyo niya ang kanyang sarili para mabigyan sila ng oras para mabuhay kahit na hindi nila maintindihan ang dahilan niya. Sa huli, napagtanto nila na hindi nila naintindihan ang weirdo na gustong mamatay ng mag-isa. Lumabas na wala siyang balak mamatay. Bukod dito, alam din niyang kaya niyang harapin ang 6 na nalalapit na Supreme Gods mula sa Sanction Land. Nang bumalik sa kanilang katinoan ang 3, nagkatinginan sila at nagsimulang mag-usap, puno pa rin ng gulat at hindi makapaniwala. Dinurog niya ang mga atake ng 6 na nalalapit na kataas-taasang Diyos at napatay ang 4 sa kanila sa isang atake lang. Kung hindi umalis ang 2 pa sa tamang oras, mamamatay din sana sila. Ang bilis ng 2 iyon. Kung mas mabagal lang sana sila ng isang beses, baka namatay na sila.
Nakakakilabot. Ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang simpleng kataas-taasang Diyos, tama ba? Maihahambing. Sa tingin ko ay kaya niyang pumatay ng ilang simpleng kataas-taasang Diyos. Kahit ang isang ordinaryong simpleng kataas-taasang Diyos ay hindi kayang pumatay sa 6 na iyon ng ganoon kadali. Maya-maya, isa sa kanila ang humarap kay Alvin at yumuko, "Panginoon ko, salamat po sa pagliligtas sa aming mga buhay." Mabilis na sumunod ang dalawa pa. Nagpakilala rin ang tatlo kay Alvin at same time na nangakong tutulungan si Alvin kung sakaling kailanganin ito sa hinaharap. Ngumiti lamang si Alvin nang walang pakialam. Para sa kanya, ang mga taong ito ay mga dumadaan lamang sa kanyang buhay. Sabi niya, hindi na kailangan ito. Ang iyong kapalaran ang siyang dahilan kung bakit ka nakaligtas ngayon. Nang muling lumitaw ang enerhiyang nagdala sa kanila rito, isa sa kanila ang biglang nagtanong ng may pag-aalala, "Panginoon, maaari ko po bang malaman ang inyong pangalan?" "Panginoon ko, kahit hindi mo na kami kailangan pang gumanti sa iyo, pakisabi naman sa amin ang pangalan mo. Ikaw naman talaga ang tagapagtaguyod namin." Hindi nakita ni Alvin ang pangangailangang magsinungaling kaya sinabi niya, "Ang pangalan ko ay Alvin." Sa sandaling lumabas ang boses ni Alvin, ang enerhiya ay naglabas kay Alvin at sa iba pa mula sa lihim na kaharian. Itinago ng tatlo ang pangalan ni Alvin sa kanilang alaala. Tutal, kung hindi dahil sa kanya, mamamatay sana sila. Sigurado silang magugulat sila kung sasabihin nila sa iba ang nangyari. Marahil, iilan lamang ang maniniwala na mayroong isang nakakatakot at abanteng emperador ng mga Diyos sa mundong ito. Gayunpaman, kahit ang iilang taong ito ay maaaring hindi makapaniwala na nakatagpo ng tatlong tao ang gayong tao. Para sa tatlo, ang karanasan ng pagiging bantay pinto para sa mga tao mula sa Sanction Land ay isang bagay na hindi nila malilimutan habang buhay. Natural lamang, hindi rin nila malilimutan ang walang kapantay at eleganteng binata na nakasuot ng lila. Sa kabaligtaran, walang pakialam si Alvin sa pangyayaring ito. Wala siyang pakialam sa pagliligtas sa tatlo. Kahit wala ang tatlo roon, matatalo pa rin niya ang 6 na tao mula sa Sanction Land. Hindi nangangailangan ng anumang pagsisikap ang pagliligtas sa tatlo. Ang Realm Battlefield ay talagang kahanga-hanga. Matapos ipadala si Alvin, natuklasan niyang wala siya sa kalangitan sa itaas ng lambak. Sa halip, siya ay nasa isang kagubatang bato. May iba't ibang laki ng mga bato sa lahat ng dako. Ang pinakamalalaki ay kasing laki ng Optimus Prime, at ang pinakamaliit ay mga 7 o 8 metro ang taas. Ang kagubatang bato ay isang magandang tagwan. Hindi na natili si Alvin sa kagubatan ng bato. Ipinagpatuloy niya ang paggalugad sa larangan ng digmaan ng kaharian, pagkuha ng karanasan sa pakikipaglaban, at paglilinang. Tahimik na lumipas ang oras. Papalapit na rin ang pagbukas ng magulong rehiyon. 3 taon bago ang pagbubukas ng magulong rehiyon, si Alvin ay sa wakas ay nasa huling hangganan na sa kaharian ng isang maunlad na emperador ng mga Diyos. Isang hakbang na lang ang layo niya sa pagpasok sa kaharian ng isang panimulang kataas-taasang Diyos. Pagkatapos nito, papasok ako sa closed door cultivation at kakainin ang heavenly daw fruit para makalusot sa kaharian ng mga kataas-taasang Diyos. Nilisan ni Alvin ang panloob na bahagi ng Divine Sanction Battlefield at bumalik sa panlabas na bahagi bago pa man siya nakahanap ng liblib na lugar. Matapos magtayo ng mga patong-patong na formasayon, sa wakas ay pumasok na siya sa closed door cultivation. Kahit ang pinakamaliit na pagkagambala sa mga formasayon ay makapagbibigay alerto sa kanya. Dahil nasa realm battlefield siya, natural lamang na kailangan niya maging maingat. Ang ikatlong makalangit na prutas ng Dao. Gamit ang kasalukuyan kong cultivation, pagkatapos kong masipsip ang bisa ng prutas, papasok ako sa kaharian ng mga kataas-taasang Diyos. 3 beses lamang makakain ang mga banal na prutas tulad ng heavenly daw fruit bago tuluyang mawala ang halos kabuuan ng kanilang bisa. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi niya kinain ang Sky Ascension fruit na nakuha niya mula sa natural na sekretong kaharian. Dahil sa magkatulad na katangian ng 2 prutas, magtataboy sila. Kung hindi, pareho sana niyang nakain ang heavenly daw fruit at ang Sky Ascension fruit. Hindi na niya kailangang maghintay pa ngayon para maging isang kataas-taasang Diyos. 4,249.
Ang Divine Sanction Battlefield ay nag-uugnay sa Divine Offering Land at sa Sanction Land. Ito ang larangan ng digmaan para sa mga tao mula sa Divine Offering Land at sa Sanction Land. Hindi na kailangang sabihin, kahit ang mga lihim na kaharian ay isang larangan ng digmaan para sa mga tao mula sa dalawang realms of gods. Para sa karamihan ng mga lihim na kaharian na may maraming tao, tanging mga tao lamang mula sa iisang kaharian ng mga Diyos ang maaaring pumasok sa lihim na kaharian ng magkasama. Mayroong dalawang uri ng mga lihim na kaharian na binubuo ng maraming tao. Ang isa ay ang mga taong mabubuksan lamang ng mga tao mula sa iisang kaharian ng mga Diyos. Pagkatapos makapasok sa lihim na kaharian, gagalugarin ng mga taong ito ang lihim na kaharian, at kakailanganin nilang dumaan sa iba't ibang pagsubok ng magkasama. Ang pangalawang uri ng lihim na kaharian ay mas malupit. Dalawang grupo ng mga tao mula sa dalawang magkaibang kaharian ng mga Diyos ang sabay na ililipat sa lihim na kaharian upang lumaban hanggang kamatayan. Ang isa ay hindi lamang gagantimpalaan para sa matagumpay na pagpatay sa mga kalaban, kundi bibigyan din ng karagdagang gantimpala. Gayunpaman, makukuha lamang ng isa ang mga karagdagang gantimpala pagkatapos niyang mapatay ang lahat ng kanyang kalaban. Na para bang hindi pa sapat ang kalupitan nito, hindi siya maaaring sumuko o umalis hanggat hindi niya napapatay ang lahat ng kanyang kalaban. Ang mga lihim na kaharian na para lamang sa iisang tao ay pantay na mapanganib at malupit. May mga lihim na kaharian kung saan ang dalawang tao mula sa dalawang magkaibang kaharian ng mga Diyos ay kailangang lumaban hanggang kamatayan, at ang nakaligtas ay makakakuha ng karagdagang gantimpala. Mas malaki ang magiging gantimpala sa loob ng sikretong kaharian kung mas maraming merito sa labanan ang gagamitin para magbukas ng isang lihim na kaharian. Maraming tao tulad ni Alvin na nakapag-ipon ng maraming merito sa labanan ay magbubukas lamang ng isang kaharian para sa isang tao. Dahil hindi maraming tao ang may maraming merito sa labanan, mahirap para sa kanila na magbukas ng isang lihim na kaharian para sa maraming tao. Halimbawa, kung ang isang tao ay may 100,000 o 1,000,000 merito sa labanan, kailangan niyang maghanap ng iba na mayroon ding 100,000 o 1,000,000 merito sa labanan upang mabuksan ang isang lihim na kaharian na binubuo ng maraming tao. Dahil dito, mas madaling buksan ang isang lihim na kaharian na binubuo ng isang tao lamang. Dahil alam ni Alvin ang bagay na ito, nagpasya siyang magbukas ng isang lihim na kaharian para sa isang tao kapag nakaipon na siya ng sapat na merito sa labanan. Wala siyang balak na magbukas ng isang lihim na kaharian para sa maraming tao. Tutal, sa oras na matagumpay niyang mabuksan ang isang lihim na kaharian para sa maraming tao, malamang na lumitaw na ang magulong rehiyon. Habang si Alvin ay nasa isang saradong cultivation upang makapasok sa kaharian ng mga kataas-taasang Diyos, isang kislap ng nakasisilaw na liwanag ang lumitaw sa isang lihim na kaharian na binubuo ng maraming tao, na nangailangan ng dalawang grupo ng mga tao na maglaban hanggang kamatayan upang makaalis. Sa oras na ito, 6 na tao ang naglalaban, na may tig-3 tao sa bawat grupo. Isang nakasisilaw na liwanag ang biglang sumilay mula sa katawan ng isang babaeng nakabelo at balingkinitan ang pangangatawan. Kasunod nito, ang kanyang banal na enerhiya ay tila tumaas sa isang panibagong antas. Isang pambihirang tagumpay. Malaki ang ipinagbago ng mukha ng 3 kalaban ng babae habang dali-dali silang umatras. Sa kabilang banda, ang 2 kasama ng babae, na nakasuot din ng belo sa kanilang mga mukha, ay tumatawa, halatang tuwang-tuwa. Baka mabago natin ang takbo ng sitwasyon at manalo tayo pagkatapos ng lahat. Isa itong tunay na kaaya-ayang sorpresa. Simula nang sila, ang grupo mula sa lupain ng banal na alay, ay pumasok sa lihim na kaharian na ito na binubuo ng maraming tao. Ang paglalakbay ay parang pagsakay sa roller coaster, simula sa unang kasabikan hanggang sa kasalukuyang kawalan ng pag-asa. Sa simula, katulad ng kanilang mga kalaban, mayroong 5 tao sa bawat grupo. Labis silang lumaban, at 2 tao mula sa bawat grupo ang namatay. Matapos ang pagkamatay ng 2 sa kanilang mga kasama, kahit na pareho ang bilang ng mga tao sa kanilang mga kalaban, sila ay nasa kawalan. Ang kanilang 3 natitirang kalaban ay malinaw na mas malakas kaysa sa kanila.
Habang sila ay desperadong nagpupumilit na manatili sa kanilang posisyon, sa sandaling tila malapit na silang matalo, ang pinakamalakas na babaeng cultivator sa kanilang grupo ay biglang nagkaroon ng tagumpay. Higit sa lahat, batay sa kanyang banal na enerhiya, malinaw na nakalusot siya sa kaharian ng isang intermediate supreme god. Kasabay nito, pagkatapos umatras, ang tatlong panulang kataas-taasang Diyos mula sa lupain ng sangsayon, na nag-akala na tiyak na ang kanilang tagumpay, ay nagpasyang sumugod muli. Nakakalusot pa rin siya. Dapat nating samantalahin ang pagkakataong ito at patayin ang dalawa pang tao ngayon din. Alam ng tatlo mula sa Sanction Land na kaya lang nilang lumaban sa sandaling ito. Kahit papaano, mayroon pa silang natitirang pag-asa. Kailangan na nilang kumilos ngayon bago pa man maging pamilyar ang babae sa kanyang kapangyarihan bilang isang intermediate supreme god at makipagtulungan sa kanyang mga kasama. Kung hindi, tiyak na mamamatay sila. Patayin. Ang tatlo mula sa Sanction Land ay nagmamadaling lumapit sa dalawa mula sa Divine Offering Land na parang mga baliw na aso, hindi pinapansin ang babaeng nasa kalagitnaan ng isang tagumpay. Ang ekspresyon ng dalawa mula sa Divine Offering Land ay lubhang nagbago nang makita ito, at agad silang lumingon upang tingnan ang babaeng pumapasok, umaasang ililigtas sila ng babae. Gayunpaman, tila nahulog ang babae sa isang kakaibang kalagayan sa oras na ito. Ang kanyang banal na enerhiya ay pabago-bago ng marahas sa sandaling ito, at tila bumibilis ang oras para sa kanya. Nang lumapit sa kanya ang isa sa mga pangunahing kataas-taasang Diyos mula sa banal na lupain ng mga alay, biglang namuti ang kalahati ng itim niyang buhok. Ang bahagi ng mukha niya na hindi natatakpan ng belo at bata pa noon ay naging kulubot, na para bang tumanda siya ng maraming taon. Paano ito posible? Hindi lang siya nakakalusot, kundi ang kanyang pag-unawa sa batas ng oras ay bumubuti na rin sa ibang antas. Bagamat bumubuti na ang kanyang pag-unawa sa batas ng oras, tila may mali. Ang mga mata ng dalawa mula sa Divine Offering Land, na lumapit sa babae, ay nagliwanag sa pagkalito at kawalan ng paniniwala. Habang patuloy silang umaatras, biglang nagtanong ang isa sa kanila sa pamamagitan ng voice transmission, "Hoy, sa palagay mo ba ay posible na na-master niya ang Limitless Tao, isa sa apat na Tao ng langit at lupa?" Nang marinig ito, agad na nanlaki ang mga mata ng kausap. Tama. Noong lumaban siya kanina, pinaghihinalaan ko na nauunawaan niya ang simpleng anyo ng Limitless Tao. Kung hindi, kahit na malalim ang kanyang pag-unawa at pagiging doppelganger ng batas ng panahon, hindi siya dapat maging mas malakas kaysa sa atin. Gayunpaman, kahit na matapos mawasak ang kanyang doppelganger mula sa batas ng panahon, mas malakas pa rin siya kaysa sa atin. Kahit pinaghihinalaan kong naunawaan niya ang isa sa apat na Tao ng langit at lupa kanina, hindi ko ito makumpirma dahil napakabilis niyang umatake at hindi ako nagbigay pansin noong oras na iyon. Huwag kang masyadong lumapit sa kanya. Ang batas niya ng oras ay lumalakas kasabay ng Limitless Tao, at ang oras sa paligid niya ay mabilis na dumadaloy na parang hindi mabilang na taon ang lumipas sa isang kisap mata lamang. Kanina, nang lumapit ako sa kanya, hindi lang kalahati ng aking vital energy ang nawala, kundi pati na rin ang aking divine energy ay naubos ng husto. Ang Limitless Tao ay talagang nakakatakot. Sa ngayon, dapat tayong tumuon sa pag-iwas sa tatlong iyon at hindi mahuli. Kailangan lang nating kumapit hanggang sa matapos niya ang kanyang tagumpay. Sa oras na iyon, pagkatapos magsanib puwersa, magiging madali para sa atin na talunin ang tatlong iyon mula sa Sanction Land. Binigyan ng dalawa mula sa lupain ng banal na alay ang babae ng isang maluwag na pwesto habang nilalaro nila ang tag, sa tatlo mula sa lupain ng sangsayon. Ang paglalaro ng tag ay isang magandang paraan upang sabihin na tumatakas sila mula sa tatlo mula sa lupain ng sangsayon. Maya-maya, napagtanto ng tatlo mula sa Sanction Land na hindi madaling makahanap ng pagkakataong patayin ang dalawa mula sa Divine Offering Land. Bagamat mas malakas sila kaysa sa dalawa, hindi sila makapag-shoot ng isang tumpak na suntok. Hiniling talaga nila na sana ay naiintindihan nila ang batas ng hangin o ang batas ng kalawakan. Hiniling din nila na makapagpatubo sila ng pares ng pakpak sa sandaling ito. Hindi sana magiging mahirap na mahuli ang kanilang mga kalaban noon.
Siguro, dapat nating samantalahin ang kakaibang kalagayan ng babaeng ito ngayon at patayin siya bago pa siya magising. Kapag namatay na siya, para na rin silang dalawang patay. Sige, patayin muna natin siya. Pero tandaan mong huwag masyadong lumapit. Kanina, noong malapit na ang isa sa kanila sa kanya, kitang-kita ang pagtanda niya. Nang mga oras na iyon, naramdaman ko na may mali sa batas ng oras niya. Pagkatapos kong pag-isipan ito, parang naunawaan na niya ang simpleng anyo ng limitless daw. Ngayon, bukod sa pag-unlad ng kanyang cultivation base, umuunlad din ang kanyang limitless daw. Mukhang malapit na niyang ma-master ang limitless daw. Minaliit ko talaga siya dati. Hindi ko inaasahan na kaya niyang ma-master ang limitless daw. Kung matagumpay siyang maging isang intermediate supreme god at ma-master ang limitless daw, maaaring hindi mahirap para sa kanya na patayin tayo ng mag-isa. Kailangan muna natin siyang patayin. Naging malungkot ang ekspresyon ng tatlo mula sa Sanction Land, at may bahid ng walang halong takot ang makikita sa kanilang mga mata nang mapagtanto nilang malamang na malapit ng makabisado ng babae ang limitless daw, isa sa apat na daw ng langit at lupa. Maya-maya, palihim silang sumuko sa paghabol sa dalawa mula sa Divine Offering Land at nagsanib puwersa upang patayin ang babae. Nang makita ng dalawa mula sa lupain ng banal na alay ang kanilang tatlong kalaban na sumusugod patungo sa babae, lubhang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Hindi sila nagatubili at agad na lumipad upang tulungan ito. Sayang, masyadong malayo na sila, at huli na ang lahat. Hindi. Dali-daling sinabi ng isa sa kanila gamit ang voice transmission, "Miss Kelly, gumising ka na. Sapat na para mapataas mo ang iyong cultivation base ngayon. Hindi pa huli ang lahat para makabisado mo ang limitless daw pagkatapos mo silang patayin." Alam niya na ang babae ay nasa isang malalim na estado ng kaliwanagan, na nagpapahiwatig na malapit na niyang ma-master ang limitless daw. Kung pipigilan niya ito ngayon, maaaring hindi niya agad ma-master ang limitless daw pagkatapos nito. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay nag-iwan sa kanya ng iba pang pagpipilian. Kung magpapatuloy siya sa ganitong estado, hindi lamang siya mamamatay, kundi mamamatay din sila. Sa oras na iyon, walang saysay kahit na ma-master niya ang limitless daw. Dahil dito, determinado niyang ginaising ang babae kahit na sa tingin niya ay sayang ito. Hindi niya inakalang masisisi siya ng babae kung hindi niya ma-master ang limitless daw. Tutal, ang buhay niya ang nakataya. Di nagtagal matapos may padala ang voice transmission, biglang nagmulat ang babae ng kanyang mga mata, na tila nagniningning sa isang mahiwagang liwanag. Sa sumunod na sandali, lumipat ang kanyang mga mata sa trio mula sa Sanction Land na umatake gamit ang lahat ng kanilang lakas. Ang mga atake ng tatlo ay naging dahilan upang yumanig ang kawalan, na para bang mapupunit ito anumang oras. "Malapit na ako," buntong hininga ng babae sa sarili. Pagkatapos, nagningning ang kanyang mga mata sa hanggaring pumatay habang malamig niyang sinabi, "Sa simula, akala ko ay magagawa kong lubos na makabisado ang limitless daw at lalakas. Paano mo nagawang hadlangan ang aking pag-unlad? Maaaring makaabala ito sa aking mga plano pagkalipas ng 100 taon. Dapat kayong lahat ay mapunta sa impyerno dahil dito." 4,250. Bagamat hindi pa lubusang napagtagumpayan ni Kelly ang limitless daw, malapit na niya itong magawa. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay ibang-iba na ngayon kumpara noon. Tutal, naibalik na niya ang kanyang cultivation base sa pagiging isang intermediate supreme god. Sa nakaraang buhay ni Kelly, pinili niya ang mapanganib na landas upang lumakas. Bago siya muling nagkatawang tao at isinilang, isa na siyang intermediate supreme god at napatatag na niya ang kanyang cultivation base. Kahit sa mga tao ng Divine Offering Land, ang kanyang talento ay pambihira. Ang kanyang mga nagawa sa kanyang nakaraang buhay ay mas mataas kaysa kay Octavius. Dahil sa maraming lalaking inapo sa angkan ng Reed, maaaring hindi siya italaga bilang clan leader ng angkan ng Reed. Gayunpaman, hanggat sapat ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang awtoridad sa angkan ay hindi magiging mas mababa kaysa sa pinuno ng angkan. Ang lahat ng mga salik na ito ay walang alinlangang nagpasigla sa pagnanais ni Octavius para sa kanya. Tutal, hanggat nasa tabi niya siya, magkakaroon siya ng suporta ng angkan ng Reed.
Kaugnay nito, palalakasan nito ang angkan ng yon, at gagawin din siya ng mga matatanda bilang susunod na clan leader ng angkan ng yon. Tulad ng inaasahan, pareho lang ito noong nakalusot ako dati. Hindi ko na kailangang patatagin ang aking cultivation base pagkatapos kong makalusot sa kaharian ng isang intermediate supreme god. Ang aking cultivation base ay naging matatag na rin nang makalusot ako. Iniisip ko kung may kinalaman ba ito sa aking nakaraang buhay. Pagdating sa lupain ng banal na alay, natuklasan niya na sa tuwing makakaranas siya ng tagumpay, agad na nagiging matatag ang kanyang cultivation base. Sa oras na iyon, pinaghihinalaan niya na may kinalaman ito sa kanyang nakaraang buhay. Dati, bago pa man pumili si Kelly na magkatawang tao, pinatatag pa lamang niya ang kanyang cultivation base sa kaharian ng isang intermediate supreme god. Kaya naman, sa buhay na ito, naisip niya na hindi na niya kailangang patatagin pa ang kanyang cultivation base kapag siya ay naging isang intermediate supreme god. Ang tagumpay ngayon ay natural na nagpatunay sa kanyang haka-haka. Dahil sa kanyang matatag na cultivation base, matatag din ang divine energy ni Kelly, at malaya niya itong magagamit ng walang anumang hadlang. Sa sandaling ito, habang tumataas ang banal na enerhiya ni Kelly, siya ay nawala ng malay. Matingkad na alaala mula sa kanyang nakaraang buhay bago niya piniling magkatawang tao ang lumitaw sa kanyang isipan. Bakit ako tinatrato ni Papa ng ganoon? Dahil lang ba sa hindi ako tunay na anak ni Mama? Bumantong hininga si Kelly sa loob-loob niya. Nang makalapit ang tatlong atake mula sa Sanction Land, sa wakas ay nakabawi si Kelly. Kumawala ang kawalan sa harap niya bago lumitaw ang isang manipis na panulat sa kanyang kamay. Madilim na berde ang kulay ng sulatin, at naglalabas ito ng mahinang puting liwanag. Kasabay nito, ang malalangit na figure ng isang batang babae ay bumungad sa ibabaw nito. Maliwanag, ito ang kaluluwa ng panulat. Swoosh! Tila nabuhay ang brush sa kamay ni Kelly sa sandaling ito, gumagalaw na parang dragon. Sa ilang casual na paghagod lamang, tila nagyelo ang buong lugar. Sandali ring natigilan ang tatlo mula sa Sanction Land. Gayunpaman, kahit na nakawala na sila sa pagkakatali, ang kanilang bilis ay lubhang nabawasan. Paano ito posible? Sa oras na ito, ang ekspresyon ng tatlo mula sa Sanction Land ay lubhang nagbago. Nararamdaman nila na ang divine energy ni Kelly ay lubos na matatag at nagagamit niya ito ng maayos. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ito ay dapat na isang imposibleng gawain. Hindi lamang halos imposibleng patatagin ang cultivation base ng isang tao kaagad pagkatapos ng isang breakthrough, ngunit kahit na posible ito, kakailanganin ng oras para maging pamilyar ang isang tao sa kanyang bagong divine energy. Batay dito, tiwala silang mapapatay si Kelly hanggat nagsasama-sama sila. Higit pa sa kanilang inaasahan na magagawa niya ang imposible. Sa wakas, isa sa kanila ang umungal, sumakay kayo ng buong lakas. Kung hindi, siguradong mamamatay tayo. Isang 10 metrong taas na kataas-taasang Diyos na penomenon ang lumitaw, na agad na nagpatindi sa lakas ng kanyang mga pag-atake. Kasabay nito, isang nakasisilaw na pulang dugong liwanag ang sumiklab mula sa kanyang katawan. Sa loob lamang ng ilang sandali, lumitaw ang isa pang dalawang kataas-taasang Diyos na phenomena bago ginamit din ng dalawa pang tao mula sa Sanction Land ang kanilang mga bloodline powers. Dahil sa desperasyon, ginamit ng tatlo mula sa Sanction Land ang lahat ng kanilang kakayahan upang ipaglaban ang kanilang kaligtasan. Gusto nilang lumaban gamit ang Supreme God Phenomenon. Walang pakialam na ngumiti si Kelly. Kasunod nito, ang kataas-taasang Diyos na penomenon ni Kelly, na mahigit 100 metro ang taas, ay lumitaw at nagmukhang isang di matatawarang Diyos ng digmaan. Ito ay bumungad sa tatlong kataas-taasang Diyos na penomenon na mahigit 10 metro lamang ang taas, na nagmumukhang isang matanda na nakatayo sa harap ng tatlong bata. Talagang pinatatag niya ang kanyang cultivation base. Paano ito posible? Hinala na ito ng tatlo mula sa Sanction Land, ngunit may kaunting pag-asa pa rin silang nagkakamali. Naisip nila na marahil ay malapit na niyang mapatatag ang kanyang cultivation. Gayunpaman, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago sa takot nang ang kanilang huling pag-asa ay walang awang nawasak matapos nilang makita ang pagpapakita ng lakas na ito.
Sa kanyang Supreme God phenomenon, walang duda na napatatag niya ang kanyang cultivation base sa kaharian ng isang intermediate Supreme God. Talagang ganap niyang pinatatag ang kanyang cultivation. Paano nangyari yan? Hindi napigilan ng tatlo mula sa Sanction Land ang manginig ng maisip nila kung paano agad na pinatatag ni Kelly ang kanyang cultivation base pagkarating niya sa antas na iyon. Hindi lamang ang tatlo mula sa Sanction Land ang takot kay Kelly. Maging ang dalawa mula sa Divine Offering Land ay natakot din sa kanyang kahangahangang gawa. Natigilan sila at tumingin sa kanya ng may gulat at hindi makapaniwala, tuluyang nakalimutan ang pag-atake sa kanilang mga kalaban. Niloloko ba ako ng mga mata ko? Paano niya nagawa iyon? Katulad ng tatlo, napilitan ang dalawa mula sa Divine Offering Land na paniwalaan ang hindi kapani-paniwalang gawang ito nang makita nila ang 100 metrong taas na Supreme God phenomenon ni Kelly. Hindi sila nananaginip, at ang lahat ay hindi isang ilusyon. Patuloy silang nanood ng may gulat habang umaatake ang kanyang Supreme God phenomenon kasama ang kanyang writing brush na naging kasing taas ng bundok. Sa loob lamang ng ilang sandali, nakita nila ang isang simpleng Supreme God mula sa Sanction Land na bumagsak. Bang! Pagkatapos ng pagkamatay ng panimulang kataas-taasang Diyos mula sa lupain ng Sangsayon, isang napakalaking at malinaw na figure ang lumitaw. Sumigaw ito ng walang pag-asa bago ito bumagsak sa lupa, dala ang pag-ulan ng dugo. Kasabay noon, isang simpleng kataas-taasang Diyos ang namatay. Hindi na kailangang sabihin, ang natitirang dalawang panimulang kataas-taasang Diyos mula sa lupain ng Sangsayon ay lubos na nalulula sa kawalan ng pag-asa sa oras na ito. Kunin mo ito, walang pakialam na sabi ni Kelly. Casual na iwinawagayway ng 100 metrong taas na Supreme God phenomenon ang kamay nito, at ang palumpong na kasing taas ng bundok ay muling bumagsak. Bang! Bumagsak ang palumpong patungo sa isa sa dalawang natitirang panimulang kataas-taasang Diyos mula sa lupain ng Sangsayon. Tinalikuran niya ang lahat ng pag-iisip na lumaban at sa halip ay tumakas. Sa kasamaang palad, habang bumabagsak ang palumpong, kinontrol nito ang daloy ng oras sa kanyang paligid, at tila sandaling nagyelo ang buong lugar. Maliwanag, ito ay gawa ng batas ng panahon. Gayunpaman, upang magamit ang batas ng panahon upang kontrolin ang kalaban sa ganitong paraan, ang lakas ng isang tao ay kailangang mas mataas kaysa sa lakas ng kalaban. Kung hindi, halos imposibleng kontrolin ang daloy ng oras sa paligid ng kalaban. Sa katunayan, ang lalim na ito mula sa batas ng panahon ay katulad ng restraining DPT mula sa batas ng kalawakan sa diwa na ang isang tao ay kailangang maging mas malakas kaysa sa kanyang kalaban upang matagumpay na mapigilan ang kanyang kalaban gamit ang restraining DPT. Kung hindi, ang kanyang kalaban ay madaling makakawala sa pagpipigil. Tutal, sa harap ng lubos na lakas, karamihan sa mga pamamaraan ay walang silbi. Hindi. Isang nakakatakot na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ng panimulang kataas-taasang Diyos mula sa lupain ng Sangsayon nang matuklasan niyang bumagal ang daloy ng oras sa paligid niya kasabay ng kanyang mga galaw. Mas lalo siyang natakot nang matuklasan niyang naapektuhan din ang kanyang atake kahit na matagumpay nitong napabilis ng kaunti ang oras. Bilang isang panimulang kataas-taasang Diyos, kahit na hindi niya maibalik sa normal ang daloy ng oras, maaari pa rin niya itong maapektuhan kapag umatake siya. Hindi na kailangang sabihin, depende sa kanyang lakas kung gaano niya maibabalik sa normal ang daloy ng oras. Bang! Nang bumagsak ang palumpong ni Kelly, hindi lamang nito dinurog ang atake ng simpleng kataas-taasang Diyos, kundi pati na rin ang simpleng kataas-taasang Diyos. Sa isang kisap mata, mabilis siyang tumanda. Sa huli, siya ay naging isang tuyong bangkay bago ang kanyang mga buto ay naging abo na nagkalat sa hangin. Para bang ang kanyang pag-iral ay binura ng batas ng panahon at isang hagod mula sa palumpong. Ang tanging natitirang panimulang kataas-taasang Diyos mula sa lupain ng Sangsayon ay desperadong sumigaw, huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Nang maharap sa susunod na hampas mula sa palumpong, ang panimulang kataas-taasang Diyos ay nakatitig lamang dito ng walang pag-asa. Walang anumang pagtutol nang bumagsak ang mga sanga ni Kelly. Tulad ng dati, napatay niya ang kanyang kalaban sa isang galaw lamang. Ang batas ng panahon ay ginawang matanda, tuyong bangkay, at abo ang lalaking nasa katanghaliang gulang sa isang kisap mata lamang.
Kasabay noon, dalawang simpleng kataas-taasang Diyos ang namatay sa loob lamang ng dalawang hininga. Lumitaw ang kababalaghan at nagpakawala ng isang nakakadurog ng pusong sigaw bago ito naglaho. Bumuhos ang dugo sa dalawang simpleng kataas-taasang Diyos mula sa lupain ng banal na alay, na nagparamdam sa kanila ng kilabot. Hindi nila lubos maisip na ang tahimik na babaeng nagpakilalang si Kelly Darfield ay talagang nakakatakot. Noong una, nanatiling tahimik ang mukha niya, ngunit kalaunan, natuklasan nila na mas malakas siya kaysa sa kanila. Noong panahong inaakala nilang mamamatay na sila, bigla siyang nakarating sa kaharian ng isang intermediate na kataas-taasang Diyos. Ang nakakagulat pa, nagawa niyang patatagin ang kanyang cultivation base pagkatapos ng kanyang tagumpay, na nagpabago sa kanilang pananaw sa mundo. Hindi nila inaasahan na makakasaksi sila ng isang bagay na imposible. Tanging isang napakalakas na nilalang na muling nagil-inang ang may kakayahang gawin ito, tama ba? Hindi maiwasan ng isa sa kanila na hayaang lumipad ang kanyang imahinasyon. Hindi niya maiwasang mapaisip kung ang babae ba ay isang napakalakas na nilalang na kailangang muling linangin mula sa simula. Kung ganoon nga, ito ang magpapaliwanag sa kahangahangang gawa na ito. Matapos mawala ang kataas-taasang Diyos na kababalaghan ni Kelly, sumulyap siya sa dalawa mula sa lupain ng banal na alay at sinabing, ang mga karagdagang gantimpala ay akin. Sa palagay ko ay wala kayong anumang pagtutol, tama ba? Bagamat kalmado at walang banta ang tingin ni Kelly, takot na takot ang dalawa. Dali-dali nilang sinabi, hindi, wala kaming anumang pagtutol. Tutal, kung hindi dahil sa iyo, namatay na sana kami. Ang mga karagdagang gantimpala ay nararapat sa iyo. Natural lang na wala kaming pagtutol. 4,251. Hindi inaasahan ni Kelly na makakarating siya sa kaharian ng isang intermediate supreme god sa lihim na kaharian. Umasa siyang makakarating siya bago pa man lumitaw ang magulong rehiyon na nagdurugtong sa maraming realms of gods, ngunit hindi niya talaga inaasahan na makakarating siya ng mas maaga. Dahil sa banta sa kanyang buhay at panggigipit mula sa makapangyarihang mga kalaban mula sa Sanction Land sa lihim na kaharian, matagumpay na nakalusot si Kelly sa ilalim ng pamimilit. Sa katunayan, hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ang ganito. Sa mga taon na ginugol niya sa realm battlefield, maraming pagkakataon kung saan nakayanan niya ang mga sitwasyon na may banta ng buhay o kamatayan. Bukod dito, napakaswerte rin niya dahil mayroon siyang pundasyong itinayo niya mula sa kanyang nakaraang buhay. Kung hindi, mahihirapan siyang baliktarin ang agos at mabuhay ng paulit-ulit. Mabuti na lang at hindi gaanong mas malakas sa akin ang mga kalaban. Kung hindi, kahit na makalusot ako, mamamatay pa rin ako sa huli. Matapos makuha ang mga karagdagang gantimpala, nilisan ni Kelly ang lihim na kaharian ng maraming tao. Nagningning ang kanyang mga mata habang bumubulong sa kanyang sarili, hindi lamang ko nabawi ang aking cultivation base mula sa aking nakaraang buhay, kundi ang aking pag-unawa sa batas ng oras ay mas malalim din kumpara sa aking pag-unawa sa aking nakaraang buhay. Naunawaan ko rin ang panimulang anyo ng limitless daw. Sa kabuuan, ang aking kasalukuyang lakas ay mas malakas kumpara sa aking lakas noong nakaraang buhay. Sa aking lakas ngayon, dapat ay mayroon akong masasabi sa angkan. May kaunting oras pa bago lumitaw ang magulong rehiyon, hindi pa ako nakakabalik sa Divine Offering Land simula nang pumasok ako sa Realm Battlefield. Panahon na para bumalik ako at bisitahin ang aking mga magulang, sina Sister Megan, at Vilma. Iniisip ko kung gaano nakalaki si Vilma ngayon, hindi pa kami nagkikita ng maraming taon. Iniisip ko kung naaalala pa ba niya ako, ang kanyang ina. Nag-uumapo sa pagmamahal ang mga mata ni Kelly nang maalala niya ang kanyang anak. Kasabay nito, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso nang damhin siya ng kawalan ng magawa. Nang umalis siya, medyo bata pa ang kanyang anak. Ang oras na ginugol niya kasama ang kanyang anak ay mas maikli kaysa sa oras na ginugol niya ng malayo sa kanya. Siling, sana maintindihan mo ang nanay mo. Iniwan kita para mas malaki ang tsansa nating magkita-kita muli pagkatapos ng 100 taon. Bumantong hininga ng mahina si Kelly habang tinatahak niya ang pinakamalapit na base camp. Napagpasyahan niyang bumalik sa Divine Offering Land at sa Reed Clan gamit ang transportation formation sa base camp.
Pagkatapos umalis ni Kelly sa larangan ng digmaan ng kaharian. Sa isang liblib na lugar sa larangan ng digmaan ng kaharian. Humihip ng malakas ang hangin habang isang nakakatakot na enerhiya ang pumutol sa mga patong-patong ng mga Formosayon bago ito biglang lumabas, na ikinabahala ng isang grupo ng mga tao sa malapit. Napakalakas ng enerhiyang ito. Ito. Isang mas mataas na emperador ng mga Diyos ang naging kataas-taasang Diyos. Iniisip ko kung isa ba ito mula sa Divine Offering Land o sa Sanction Land. Kahit alin man iyon, makabubuti para sa atin na lumayo hanggat maaari. Kung talagang isa iyon sa mga taga-banal na lupain ng mga alay, mamamatay tayo kapag natagpuan tayo. Dahil ang lugar na ito ay ang panlabas na bahagi ng Realm Battlefield, kakaunti lamang ang mga Supreme Gods. Galing man sila sa Divine Offering Land o sa Sanction Land, ang mga Emperor of God sa lugar na nakatuklas na may nakapasok sa realm ng Supreme Gods ay hindi nag-atubili at mabilis na umalis. Kung ang tao ay mula sa kalabang Realm of Gods, tiyak na mamamatay sila kung matagpuan. Ang nakakatakot na enerhiya ay umalangaw-ngaw na parang isang vortex habang ito ay humahampas sa paligid, sinira ang lahat ng mga Formosayon sa gitna ng bagyo. Ang ilang bundok sa paligid ay agad na napatag dahil sa marahas at hindi matatag na enerhiya. Sa loob ng milya-milya, ang lupain ay nawasak. Habang patuloy na lumalaganap ang enerhiya, isang figure ang makikitang nakaupo nang nakakross ang mga paa sa gitna ng bagyo. Ang figure ay pagmamayari ng isang gwapong binata na nakasuot ng lila na may pambihirang tindig at ugali. Bagamat tahimik lamang siyang nakaupo, tila namumutla ang kanyang paligid kung ikukumpara. Sa pagkakataong ito, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, at ibinunyag ang kanyang matalim na tingin. Kaya ito ang banal na enerhiya ng isang kataas-taasang Diyos. Napakalakas nito. Ako, si Alvin, ay sa wakas ay nakapasok na sa kaharian ng isang kataas-taasang Diyos. Mula ngayon, maituturing na akong isang makapangyarihang nilalang sa kaharian ng mga Diyos. Sa realms of gods, tanging ang mga nakakapasok sa kaharian ng mga kataas-taasang Diyos ang itinuturing na mga makapangyarihang nilalang. Gayunpaman, bago naging isang kataas-taasang Diyos, maituturing din si Alvin na isang makapangyarihang Diyos. Tutal, sapat naman ang kanyang lakas para patayin ang isang ordinaryong intermediate na kataas-taasang Diyos. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang lakas, naramdaman ni Alvin na maituturing lamang siyang isang makapangyarihang tao sa realms of gods pagkatapos niyang makapasok sa kaharian ng mga kataas-taasang Diyos. Nakaranas ako ng mga makabuluhang pagbabago. Nagbago ang aking kaluluwa at naging mas malakas din. Sa oras na ito, malinaw na nararamdaman ni Alvin ang pagkakaiba sa pagitan ng isang kataas-taasang Diyos at isang emperador ng mga Diyos. Sa kasalukuyan, ang kanyang pandama at pandama ay 10 beses na mas mahusay kaysa dati. Ang kanyang paningin at pandinig ay napakatalas. Hindi ko inaasahan na ang Supreme Powerhouse Divinity ay sasama sa akin. Nang sinusubukan ni Alvin na makalusot, inilabas niya ang Supreme Powerhouse Divinity, umaasang mas mauunawaan pa ang batas ng kalawakan. Hindi inaasahan, ang Supreme Powerhouse Divinity ay sumanib sa kanya sa sandaling makipag-ugnayan ang kanyang divine energy dito. Pumasok ito sa kanyang dagat ng kamalayan, nag-transform sa isang enerhiyang parang kaluluwa bago ito tila sumanib sa kanyang kaluluwa. Gayunpaman, nang masusing suriin, natuklasan ni Alvin na ang Supreme Powerhouse Divinity ay hindi talaga nagsasanib sa kanyang kaluluwa. Sa katunayan, nakatago lamang ito sa kanyang kaluluwa. Tila ang Supreme Powerhouse Divinity ay nagbago sa isang enerhiyang katulad ng kanyang kaluluwa at pumasok lamang sa kaluluwa nito. Sandali itong nagsanib sa kanyang kaluluwa bago bumalik sa orihinal nitong estado sa kanyang kaluluwa. Taglay ang kaisipang ito, muling sinuri ni Alvin ang Supreme Powerhouse Divinity at nakatuklas ng isang bagong bagay. Hindi lang ito pumasok sa kaluluwa ko, kundi patuloy pa rin itong tumutulong sa akin na mapalalim ang aking pag-unawa sa batas ng kalawakan ngayon. Dati, naiintindihan lamang ni Alvin ang batas ng kalawakan gamit ang Supreme Powerhouse Divinity sa pamamagitan ng paghawak nito sa kanyang kamay bago pumasok sa isang meditative state. Gayunpaman, ngayong nakapasok na ito sa kanyang kaluluwa, patuloy itong tumutulong sa kanya na maunawaan ang batas ng kalawakan.
Ang kanyang bilis ng pag-unawa ay hindi rin mas malala kaysa dati. Kung magpapatuloy ito, ang pag-unawa ko sa batas ng kalawakan ay mabilis na bubuti. Hindi ko na kailangang gumugol ng maraming oras dito. Natural lamang na magulat at matuwa si Alvin sa natuklasang ito. Siguro, hindi magtatagal at ang batas ko ng kalawakan ay magkakaroon na ng kakayahang magpakita ng isang kababalaghan na kayang magningning ng milyon-milyong milya. Sa katunayan, ang kasalukuyang pag-unawa ni Alvin sa batas ng kalawakan ay hindi naman talaga mababa. Tutal, hindi lahat ng mga intermediate supreme gods ay kayang magpakita ng isang kababalaghan na kayang magningning ng 100,000 milya. Kung ikukumpara, si Alvin, na may kakayahang gawin ito, ay isa lamang bagong panimulang Supreme God. Dahil kakabreak ko lang, ang aking divine energy ay hindi pa rin matatag. Walang shortcut para mabilis na mapatatag ang cultivation base ng isang tao. Maaari ko lamang asahan ang aking sarili upang unti-unting mapatatag ito. Mabuti na lang at ang aking divine energy ay mas malakas pa rin kaysa dati kahit na hindi pa ito tumatag. Sa kasalukuyan, dapat ay kapantay ko ang mga mas malakas kaysa sa karaniwang intermediate supreme gods. Hindi na kailangang sabihin, hindi pa rin ako kapantay ng mga pambihirang malakas na intermediate supreme gods tulad ng third senior brother. Bahagyang hamupa ang pananabik ni Alvin nang mapagtanto niyang hindi pa rin siya kayang tapatan ng makapangyarihang mga intermediate supreme god. Tupalalimin ko muna ang aking kaalaman sa aking banal na enerhiya kahit na hindi pa ito matatag. Pagkatapos noon, gagamitin ko ang lahat ng aking mga merito sa labanan upang magbukas ng isang lihim na kaharian para sa isang tao lamang. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang lihim na kaharian na bubuksan ko ay hindi dapat isang lugar kung saan kailangan kong labanan ang isang simpleng kataas-taasang Diyos mula sa lupain ng sangsayon. Sa palagay ko ay walang maglalaan ng oras upang makaipon ng maraming merito sa labanan tulad ng ginawa ko. Medyo nakakapagod na gawain ito, kung tutuusin. Pagkalipas ng ilang araw, pumasok si Alvin sa panloob na lugar upang maghanap ng mga kalaban. Sa kasamaang palad, kahit na ilang araw na siyang naghahanap, wala siyang nakitang sinuman mula sa Sanction Land. Sa kabaligtaran, may nakilala siyang isang tao mula sa Divine Offering Land. Pagkalipas ng ilang araw, nakatagpo niya muli ang isa pang tao mula sa banal na lupain ng mga alay. Ang kabilang panig ay isang simpleng kataas-taasang Diyos. Sa pagkakataong ito, hindi na siya makapagpigil at mabilis na hinaranggan ang daan ng kabilang panig. Tutal, sino ang nakakaalam kung kailan siya makakahanap ng angkop na kalaban? Plano niyang makipaglaban sa kabilang panig, ngunit dahil ang kabilang panig ay mula sa banal na lupain ng mga alay, wala siyang balak na patayin ang kabilang panig. Pareho tayong taga-banal na lupain ng mga alay, pero gusto mo pa rin akong kalabanan. Ang panimulang kataas-taasang Diyos mula sa banal na lupain ng mga alay ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Ang mahinang kulay abong liwanag na inilalabas ng kanyang katawan ay nagpatunay na siya ay tunay na mula sa banal na lupain ng mga alay. Medyo maasim ang kanyang ekspresyon sa sandaling ito habang nakatingin siya kay Alvin. Sabi ni Alvin nang may malawak na ngiti, maglaban tayo. Kaka-rating ko lang sa pagiging Supreme God kaya gusto kong makahanap ng kalaban para maging pamilyar ako sa aking divine energy. Matagal na akong naghahanap pero wala pa akong nakikilalang kahit sino mula sa Sanction Land. Kasama ka, may nakilala akong 2 tao mula sa Divine Offering Land. Bakit hindi ka makipaglaban sa akin? Hindi natin kailangang mag-all out. Naging kataas-taasang Diyos lang. Agad na nawala ang kunot ng noo ng lalaking nasa katanghaliang gulang nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Hindi niya inaasahan na si Alvin ay isang bagong panimulang kataas-taasang Diyos. Matapos marinig ang mga salita ni Alvin, mabilis niyang inilawak ang kanyang banal na kamalayan. Matapos maramdaman ang magulong banal na enerhiya ni Alvin, kinumpirma niya na nagsasabi ng totoo si Alvin. Dahil sa natuklasang ito, nanlamig ang mga mata ng lalaking nasa katanghaliang gulang, at agad na nagbago ang kanyang ekspresyon at ugali. Sabi niya, "Nako, wala akong interes na makipag-away sa iyo. Pero, kung mapilit ka, sige na nga. Hindi mo na kailangang magpigil. Hindi mahalaga kung mamatay pa ang isa sa atin.
4,252. Sa mga larangan ng digmaan sa kaharian, ang mga cultivator na may parehong cultivation base mula sa parehong kaharian ng mga Diyos ay bihirang maglaban maliban kung mayroon silang sama ng loob sa pagitan nila. Tutal, hindi makakakuha ng mga merito sa labanan ng isang tao sa pagpatay ng isang tao mula sa parehong kaharian ng mga Diyos. Bukod dito, ang spatial ring ng kalaban ay kusang masisira rin. Sa pinakamarami, makukuha ng isang tao ang prominenteng banal na artifact ng kalaban kung siya ay mapalad. Sa kabuuan, manganib ang isang tao na magkaroon ng mga pinsala ng walang anumang mapapala. Ayos lang kung ito ay maliit na pinsala lamang, ngunit ang mga kahihinatnan ay magiging matindi kung sila ay malubhang masugatan. Hindi maiiwasang malalagay sila sa kawalan kung makakasalubong nila ang mga kalaban mula sa ibang kaharian ng mga Diyos. Dahil dito, ang nasa katanghaliang gulang na rudimentaryong kataas-taasang Diyos, na nakilala ni Alvin, ay ayaw makipaglaban kay Alvin matapos matuklasan na si Alvin ay isa ring rudimentaryong kataas-taasang Diyos mula sa lupain ng banal na alay. Wala siyang mapapala sa laban. Sa pinakamarami, makukuha niya ang kilalang banal na artifact ni Alvin. Gayunpaman, matapos marinig ng lalaking nasa katanghaliang gulang na si Alvin ay kakaengganyo lang at naging isang simpleng kataas-taasang Diyos, sumulang hanggang pumatay sa kanyang puso. Sa kanyang palagay, malabong magkaroon siya ng mga pinsala sa pakikipaglaban sa isang bagong simpleng kataas-taasang Diyos, at makukuha rin niya ang kilalang banal na artifact ni Alvin ng walang gaanong pagsisikap. Hindi mo kailangang magpigil, at hindi mahalaga kahit mamatay ang isa sa atin. Bahagyang natigilan si Alvin sa mga salita ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto ang intensyon ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Ngumiti siya ng walang pakialam at mahinahong sinabi, "Wala akong problema dyan. Gayunpaman, bibigyan kita ng isang pagkakataon para pag-isipan itong muli. Maaari mo pa ring baguhin ang iyong isip, at mag-aaway tayo ng casual. Hindi kita papatayin sa ating laban. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapakita ng awa mamaya." Ngumisi ang lalaking nasa katanghaliang gulang bago niya sinabi ng may pang-uuyam, "Nako, kakalusot mo lang at naging isang simpleng kataas-taasang Diyos. Paano ka nang ahas magsalita sa akin ng mayabang? Sa tingin mo ba ay magagawa mo akong takutin gamit ang mga salita mo? Nakakatawa. Nakumpirma ko na kakalusot mo lang, at hindi mo pa napapanatili ang iyong cultivation base. May isang taong tulad mo na nag-iisip na kaya mo akong patayin." Hindi na hinintay ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang sagot ni Alvin at umatake agad pagkatapos niyang magsalita. Kumalat ang kawalan bago lumitaw ang nagliliyab na apoy at sumugod patungo kay Alvin. Sino ang mag-aakala kung ang mga salita ni Alvin ay nagpabahala sa lalaking nasa katanghaliang gulang o kung gusto na agad ng lalaking nasa katanghaliang gulang na tapusin ang laban, ngunit sa sandaling kumilos siya, inilabas niya ang kanyang kilalang banal na artifact na may kumpletong kaluluwa ng artifact, na isang natitiklop na pamaypay. Binuksan niya ang natitiklop na pamaypay at iwinagayway ito, pinupukaw ang apoy, na tila kayang sunugin ang mundo, lalo pa habang sumusulong sila patungo kay Alvin. Base sa divine energy ng lalaking nasa katanghaliang gulang nang umatake siya, halata na tuluyan na niyang na-stabilize ang kanyang cultivation base. Ang kanyang divine energy ay hindi katulad ng magulong divine energy ni Alvin. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Alvin nang makita niya ang pag-atake ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Mabilis niyang naunawaan ang lakas ng lalaking nasa katanghaliang gulang habang iniisip, bagamat hindi siya maituturing na isa sa pinakamalakas na rudimentary supreme gods, hindi naman ganoon kasama ang lakas niya. Gayunpaman, madali ko siyang matatalo nang hindi ginagamit ang alinman sa apat na daos ng langit at lupa o ang aking doppelganger. Sa katunayan, maaari ko na siyang mapatay bago pa man ako makaabot sa tagumpay. Inilabas ni Alvin ang kanyang magulong divine energy bago niya ginamit ang kanyang batas ng kalawakan. Kasunod nito, isang malabong kababalaghan ang lumitaw na nagliwanag sa layong 100,000 milya. Lumitaw ang 7 butas na katanji tanging espada sa kamay ni Alvin sa oras na ito.
Sa isang pag-alon lamang ng espada, ang 7 kulay na sinag ng espada, na puspos ng kanyang banal na enerhiya at tas ng kalawakan, ay kumalat patungo sa naglalagablab na apoy. Ang kababalaghang nagniningning sa layong 100,000 milya. Sa una, ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay may mapangutsyang ngiti sa kanyang mukha. Sa kanyang palagay, si Alvin ay kumakagat ng higit pa sa kanyang kaya. Gayunpaman, nang makita niya ang kababalaghan na lumitaw pagkatapos gamitin ni Alvin ang batas ng kalawakan, ang kanyang ngiti ay agad na nawala at napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Kung tutuusin, hindi ka naman pala lubos na walang silbi. Hindi ko akalain na naunawaan mo na pala ang batas ng kalawakan sa ganitong antas. Nako, kahit ganito na ang sitwasyon, hindi mo pa rin ako mapapatay. Sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Sa oras na ito, ang nagliliyab na apoy ay sa wakas ay bumangga sa 7 kulay na sinag ng espada. Isang nakasisilaw na liwanag ang sumabog na parang mga paputok sa kanilang pagbangga. Sa huli, ang kanilang unang paghaharap ay natapos sa isang tabla. Minamaliit kita. Gayunpaman, gamit ang lakas mo, kahit na mayroon kang malakas na bloodline power, hanggang sa tabla ang laban natin. Hindi ka sapat na malakas para patayin ako. Sa kabila ng kanyang mga salita, hindi na nangahas ang lalaking nasa katanghaliang gulang na hamakin si Alvin at sineryoso ang laban. Sa katunayan, nang makita niya ang kababalaghang sumikat sa layong 100,000 milya, alam din niya na mahihirapan siyang patayin si Alvin. Kahit na mas malakas siya kaysa kay Alvin, mahihirapan din siyang patayin si Alvin sa maikling panahon. Tutal, naiintindihan ni Alvin ang batas ng kalawakan, at mahihirapan siyang maabyutin si Alvin kung magdesisyon si Alvin na tumakas. Sa usapin ng bilis, ang batas ng hangin ay unang sinundan ng batas ng kalawakan at ng batas ng oras, na 2 sa 4 na kataas-taasang batas. Sa pangkalahatan ay napakahirap patayin ang mga nakakaintindi ng mga batas na ito maliban kung ang kanilang lakas ay napakahina. Bagamat alam ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang mga bagay na ito, hindi pa rin niya inisip na kayang talunin siya ni Alvin, lalo na ang patayin ito. Dahil dito, hindi siya umatras. Ang tanging paraan para matigil niya ang laban ay kung si Alvin ang magkusa na gawin ito. Kung tutuusin, hindi naman siya mas mahina kaysa kay Alvin. Swoosh! Umiikot ang ambon ng dugo sa katawan ng lalaking nasa katanghaliang gulang sa sandaling ito bago lumitaw ang kanyang Supreme God Phenomenon, na mahigit 10 metro ang taas. Tanging ang mga simpleng kataas-taasang Diyos na nakapagpatatag na ng kanilang mga cultivation base ang nakapagpakita ng mga kababalaghan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, hindi pa ito natatamo ni Alvin. Nako, nagulat ako sa pag-unawa mo sa batas ng kalawakan. Gayunpaman, hindi mo pa napapanatiling matatag ang iyong cultivation base, at ang iyong divine energy ay magulo. Kaya naman, wala kang laban sa akin. Pagkatapos magsalita ng lalaking nasa katanghaliang gulang, umatake siya gamit ang kanyang Supreme God Phenomenon. Mas tumaas pa ang apoy sa kalangitan, na tila ba susunugin nito ang mundo. Kalmadong nakatayo si Alvin sa dagat ng apoy habang ang ambon ng dugo ay kumakalat at sama-sama sa mga apoy, na lalong nagpapasiklab sa apoy. Batay dito, makikita na ang kapangyarihan ng bloodline ng lalaking nasa katanghaliang gulang ay nakatulong sa pagpapalakas ng kanyang batas. Matapos mapalakas ang kanyang batas ng kanyang bloodline power, kahit na hindi ito makapagpakita ng isang kababalaghan na sumisikat ng 100,000 milya, malabo pa ring makakita ng isang mahinang kababalaghan. Karaniwan itong nagpapahiwatig na ang pag-unawa ng isang tao sa batas ay halos may kakayahang magpakita ng kababalaghan na sumisikat ng 100,000 milya, na madaling nakamit ng lalaking nasa katanghaliang gulang gamit ang kanyang bloodline power. Sigurado ang lalaking nasa katanghaliang gulang na kaya niyang pigilan at pilitin si Alvin na makatakas sa pamamagitan ng galaw na ito. Gayunpaman, sinabi lamang ni Alvin nang may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, hindi naman masama ang kapangyarihan ng iyong bloodline. Kasunod nito, sumalakay si Alvin kasama ang kanyang doppelganger at ang mga daos ng langit at lupa. Gayunpaman, kahit na ganoon, nabigo siyang manalo.
Nako, kung hindi mo gagamitin ang kapangyarihan ng iyong bloodline, mamamatay ka sa loob ng 30 galaw, sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang sa boses na puno ng pagmamataas. Sa katunayan, sigurado siyang kaya niyang patayin si Alvin sa loob ng 10 galaw kung hindi gagamitin ni Alvin ang kanyang kapangyarihan sa bloodline. Sinabi niya lang ang mga salitang iyon para bawasan ang pagbabantay ni Alvin, umaasang mabigla si Alvin at mapatay si Alvin. Inisip ng lalaking nasa katanghaliang gulang na tumanggi si Alvin na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa linya ng dugo dahil gusto ni Alvin na subukan ang kanyang bagong tuklas na lakas at banal na enerhiya. Noong siya ay naging isang simpleng kataas-taasang Diyos, sabik din siyang makahanap ng isang taong susubok sa kanyang lakas. Dati, nakahanap siya ng isang elder na susubok sa kanyang lakas kaya nagkaroon siya ng oras upang unti-unting galugarin at subukan ang kanyang lakas. Dahil wala siyang kaugnayan kay Alvin, natural na hindi niya sasayangin ang oras sa pagtulong kay Alvin na subukan ang kanyang lakas. Samantala, tila hindi narinig ni Alvin ang mga salita ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Napabuntong hininga siya, pinipigilan nga ako ng aking banal na enerhiya. Dahil dito pa lang, hindi ko siya matatalo sa loob ng 10 galaw. Sa oras na ito, naunawaan na ni Alvin ang kanyang kasalukuyang mga pagkukulang. Kasabay nito, kumislap sa pananabik ang mga mata ng lalaking nasa katanghaliang gulang. 3 suntok lang ang kailangan ko para maduraj ang atake niya. Sa palagay ng lalaking nasa katanghaliang gulang, hanggat nadudurog niya ang atake ni Alvin, masisira niya ng husto si Alvin. Kapag nasugatan si Alvin, kahit gamitin pa ni Alvin ang kanyang bloodline power, hindi na makakatakas si Alvin. Sa oras na iyon, mapapatay niya si Alvin. Sa sandaling inakala ng lalaking nasa katanghaliang gulang na malapit na niyang saktan ng malubha si Alvin, biglang walang tonong sinabi ni Alvin, "Sige, ititigil ko na ang pakikipaglaro sa iyo." Kasunod nito, agad na nagbago ang aura ng 7 Orifices Exquisite Sword sa kamay ni Alvin. Kanina, hindi niya ipinakita ang buong lakas ng 7 Orifices Exquisite Sword, o ang kanyang mga kakayahan. Ngayon, pinakawalan niya ang buong lakas ng 7 Orifices Exquisite Sword matapos nitong higupin ang piraso ng Prime Divine Artifact. Gayunpaman, alam din niya na maliban kung gagamitin niya ang higit pa sa kanyang mga kakayahan, hindi niya matatalo ang kanyang kalaban. Ito ay naaayon sa kanyang intensyon dahil gusto niyang maging pamilyar sa kanyang bagong tuklas na lakas. Noong una, medyo nag-alala ang lalaking nasa katanghaliang gulang matapos maramdaman ang mga pagbabago sa 7 Orifice Exquisite Sword. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, ngumisi siya. Sa kanyang palagay, kahit na lumakas pa ang 7 Orifice Exquisite Sword, sa pinakamarami, ilang galaw na lamang ang kayang tiisin ni Alvin. Gayunpaman, kahit hindi niya alam na may panganib, iba ang kaluluwa ng kanyang artifact. Mukhang mahihirapan akong patayin siya. Medyo nang hinayang ang lalaking nasa katanghaliang gulang sa sandaling ito, iniisip na maaaring makatakas ang kanyang biktima pagkatapos ma-alerto ng kanyang kaluluwa ng artifact. 4,253. Di nagtagal, biglang nagbago ang ekspresyon ng lalaking nasa katanghaliang gulang nang maramdaman niyang umuugong ang kawalan sa paligid at isang kakaiba at nakakatakot na enerhiya ang kumokontrol sa nakapalibot na espasyo. Ito ang Mastery daw, isa sa 4 na daw ng langit at lupa. Tumingin ang lalaking nasa katanghaliang gulang sa nakasuot ng lilang damit na si Alvin, na kalmadong nakatitig sa kanya kahit na nasa hindi magandang posisyon. Hindi niya maiwasang manginig ng maalala ang mga naunang sinabi ni Alvin. "Sige, titigil na ako sa pakikipaglaro sa'yo." Kanina, sigurado ang lalaking nasa katanghaliang gulang na tinatakot lang siya ni Alvin. Marahil, sinusubukan ni Alvin na mag-abala sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng espada sa kanyang kamay bago niya gamitin ang kanyang bloodline power para makatakas. Gayunpaman, sa oras na ito, sa wakas ay naunawaan niya ang tunay na kahulugan ng mga salita ni Alvin. Medyo mas mahina lang ang lakas niya kaysa sa akin kanina. Ngayong nagamit na niya ang Mastery daw niya, mas malakas na ang lakas ko. Isa pa, H siya. Hindi pa niya nagagamit ang bloodline power. Sa simula, inakala ng lalaking nasa katanghaliang gulang na makakalaban siya ni Alvin hanggang sa tabla matapos niyang gamitin ang kapangyarihan ng bloodline.
Gayunpaman, kahit wala ang kapangyarihan ng bloodline, nalampasan na ng lakas ni Alvin ang sa kanya matapos gamitin ni Alvin ang Mastery daw, na malinaw na mas mataas kaysa sa simpleng anyo. Kung gagamitin din ni Alvin ang kapangyarihan ng kanyang bloodline, walang duda na mamamatay siya. Sa isang iglap, nagbago ang ugali ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Ilang beses na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya bago siya ngumiti ng alanganin at sinabing, "Sir, nagbibiro lang po ako kanina. Pareho lang naman tayo ng kaharian ng mga Diyos. Sapat na para sa atin ang mag-away ng casual." Kasabay nito, ginamit ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang kanyang banal na enerhiya at kinontrol ang apoy mula sa batas ng apoy habang hinihintay ang tugon ni Alvin. Handa siyang tumakas kung may mangyaring mali. Kahit na mababa ang tsansa na makatakas, mas mabuti pa rin ito kaysa manatili rito at maghintay sa kamatayan. Malamig na ngumiti si Alvin. "Plano mo na bang bawiin ang mga sinabi mo? Kanina, binigyan kita ng pagkakataon, pero hindi mo ito pinahalagahan." Naging hindi maganda ang ekspresyon ng lalaking nasa katanghaliang gulang nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Pumailang lang ang apoy sa paligid niya habang naghahanda siyang tumakas. Kasabay nito, ang kanyang Supreme God Phenomenon, na 10 metro ang taas, ay sumabog at naging apoy. Bang! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw sa ere bago hindi pa nakakalayo ang lalaking nasa katanghaliang gulang nang bumangga ito sa isang hindi nakikitang harang na nagdulot ng paglitaw ng mga alon-alon. Swoosh! 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 Kasunod nito, hindi mabilang na sinag ng espada ang lumabas, na bumubuo ng isang pormasayon ng espada sa paligid ng nasa katanghaliang gulang na panimulang kataas-taasang Diyos mula sa lupain ng banal na alay. Dahil sa mga sinag ng espada at sa kontrol ni Alvin sa espasyo, hindi na makaalis ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha nang may takot na sumigaw siya, "Sword daw." Bilang isang simpleng kataas-taasang Diyos, ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay may kaalaman. Natural niyang masasabi na ginamit ni Alvin ang sword daw, isa pa sa 4 na daw ng langit at lupa. Bukod dito, masasabi rin niya na ang kahusayan ni Alvin sa sword daw ay hindi mas mahina kaysa sa kahusayang ipinakita ni Alvin kanina. Anong klaseng halimaw ba ang nadatnan ko? Nakalusot lang siya at naging isang simpleng kataas-taasang Diyos. Sa madaling salita, bago pa siya naging isang simpleng kataas-taasang Diyos, na-master na niya ang mastery daw at ang sword daw sa ganitong antas. Ngayon lang ako nakarinig ng ganito kalaking kababalaghan, kahit mula sa mga pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo. Ngayon lang ako nakarinig ng kahit sinong may kakayahang gumawa ng ganito kagandang gawa. Nagsimulang magpanik ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Alam niyang mahirap para sa kanya ang makatakas ngayon. Talagang pinagsisihan niya ang kanyang kayabangan at katigasan ng ulo kanina. Kung pumayag lang sana siyang makipag-sparring kay Alvin, wala sana siya sa ganitong sitwasyon ngayon. Tutal, magalang naman si Alvin at nilinaw niya kanina na gusto lang niyang makipag-sparring para subukan ang kanyang lakas at wala siyang balak na lumaban hanggang kamatayan. Pinilit ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang isang maliwanag na ngiti sa kanyang mukha bago sinabi, "Sir. Naging ignorante ako dati. Patawarin mo po ako." Base sa kasalukuyang sitwasyon, hindi inakala ng lalaking nasa katanghaliang gulang na makakaligtas siya sa 3 galaw ni Alvin kahit pa ipagtanggol niya ang sarili ng buong lakas. Nanatiling walang pakialam si Alvin sa pakiusap ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Tanging kilos lamang ang isinagot niya. Swoosh! 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 Libo-libong sinag ng espada na may 7 kulay ang nagtipon at bumaril patungo sa lalaking nasa katanghaliang gulang. Malupit nilang pinuputol ang lahat ng nasa kanilang dinareanan gamit ang batas ng kalawakan habang lumilipad sila sa himpapawid. Patuloy na lumalaban ang nasa katanghaliang gulang na may maputlang mukha habang sumsigaw, "Sir, ako po, ay." Sa kasamaang palad, hindi interesado si Alvin na makinig sa lalaking nasa katanghaliang gulang. Bago pa matapos magsalita ang lalaking nasa katanghaliang gulang, lumitaw ang doppelganger mula sa batas ng kalawakan sa likod ng lalaking nasa katanghaliang gulang at pinugutan ng ulo ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Kasunod nito, ang 7 kulay na sinag ng espada ay dumaan, na ginawang ambon ng dugo ang katawan ng lalaking nasa katanghaliang gulang.
Habang bumubuhos ang dugo, isang malaking figure ang lumitaw at sumigaw ng malakas bago ito bumagsak. Kasabay noon, ang panimulang kataas-taasang Diyos mula sa lupain ng banal na alay ay namatay, puno ng pagsisisi. Sa katunayan, kahit hindi nagustuhan ni Alvin ang ginawa ng lalaking nasa katanghaliang gulang kanina nang hilingin niyang makipaglaban sa lalaking nasa katanghaliang gulang, hindi pa rin niya balak patayin ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Gayunpaman, ang nagtakda ng kapalaran ng lalaking nasa katanghaliang gulang ay nang sabihin niyang gusto niyang lumaban ng buong lakas, na malinaw na balak niyang patayin si Alvin. Bagamat hindi pa matatag ang aking banal na enerhiya matapos maging isang simpleng kataas-taasang Diyos, mas mataas pa rin ito kaysa sa banal na enerhiya ng mga advanced na emperador ng mga Diyos. Sa kasalukuyan kong lakas, ang kailangan ko lang katakutin ay ang mga napakalakas na intermediate supreme gods na iyon. Hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa karamihan ng mga intermediate supreme gods, lalo na ang mga nasa ilalim ng kaharian ng isang intermediate supreme god. Matapos mag-eksperimento, mas naunawaan ni Alvin ang kanyang kasalukuyang lakas, at medyo nasiyahan siya. Hindi naman ganoon kabagal ang pag-unlad ko. May 100 taon pa akong natitira bago muling magbukas ang mga espasyong daanan sa pagitan ng mga kaharian ng mga Diyos at ng mga kaharian ng mga Devata. Kailangan kong makalusot at maging isang intermediate supreme god pagkatapos ng 100 taon. Alam ni Alvin na pagkatapos maging isang panimulang kataas-taasang Diyos, ang kanyang paglalakbay sa paglilinang ay magiging mas mahirap. Mahirap para sa kanya na makamit ang napakalaking pag-unlad sa pamamagitan ng mga panlabas na bagay. Halimbawa, ngayong isa na siyang simpleng kataas-taasang Diyos, ang mga gantimpala mula sa pagpatay sa isang taong may parehong cultivation base o kahit na mas mataas na cultivation base ay hindi na makakatulong sa kanya na umunlad gaya ng dati. Ang mga gantimpala ay magiging parang isang patak lamang ng tubig sa isang balde. Bagamat may mga bagay pa rin na makakatulong sa kanya na umunlad pagkatapos maging isang panimulang kataas-taasang Diyos, ang mga ito ay bihira o hindi kasing husay kumpara noong siya ay isang advanced na Emperor of Gods. Umaasa ako na magkakaroon ako ng swerte sa lihim na kaharian ng isang tao at sa magulong rehiyon. Sa katunayan, umaasa akong magkakaroon ako ng swerte sa susunod na 100 taon. Kung hindi, mahihirapan akong maging isang intermediate supreme god sa loob ng 100 taon. Bumantong hininga si Alvin sa loob-loob niya. Mahirap umasa sa mga hindi inaasahang engkwentro para mabilis na umunlad ngayong isa na siyang kataas-taasang Diyos. Kahit na may kilala siyang isang kataas-taasang makapangyarihang Diyos na handang tumulong sa kanya, sa pinakamarami, maaari lamang siyang maging isang intermediate na kataas-taasang Diyos at patatagin ang kanyang cultivation base sa loob ng 100 taon. Matapos patayin ang panimulang kataas-taasang Diyos mula sa lupain ng banal na alay, umalis si Alvin pagkatapos lumitaw ang penomenong nag-anunsyo ng pagkamatay ng isang kataas-taasang Diyos. Nag-teleport siya ng ilang beses, at tumungo pa sa loob ng lugar. Nang makahanap siya ng isang liblib na lugar, ginamit niya ang lahat ng kanyang kakayahan sa pakikipaglaban upang magbukas ng isang lihim na kaharian para sa isang tao lamang. Tingnan natin kung anong klaseng sikretong kaharian ang bubuksan ko pagkatapos kong gamitin ang lahat ng aking kakayahan sa pakikipaglaban. Sa lupain ng yelo, sa lupain ng banal na alay. Isang balingkinita na figure ang lumipad sa kalangitan patungo sa direksyon ng angkan ng Reed, isang pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo. Kasabay nito, sa malayong kalangitan, ilang tao ang nakakalat sa 4 na direksyon. Biglang nanlaki ang mga mata ng matandang lalaking nagbabantay sa silangan, at nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha nang lumingon siya sa malayo at nakita ang isang mabilis na papalapit na figure. Sinong pinakamatandang binibini ng angkan ng Reed? Hindi lang siya naging isang intermediate supreme god, kundi napatatag din niya ang kanyang cultivation base. Sa loob lamang ng ilang sandali, 5 mensahe ang mabilis na naipadala. 3 mensahe ang ipinadala sa 3 lugar malapit sa lupain ng angkan ng Reed habang ang 2 pang mensahe ay patungo sa kanluran patungo sa angkan ng Yun, na isa ring pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo sa lupain ng banal na alay. Si Natalie ay nakalusot na at naging isang intermediate supreme god. Napalakas na rin ba niya ang kanyang cultivation base?
Si Natalie ay isang napakalaking talento noong karaang buhay niya, ngunit mas lalo pa siyang naging napakatalino matapos ang kanyang reinkarnasyon. Gaano katagal bago niya nabawi ang kanyang past life cultivation base sa tugatog nito? Ngayong nabawi na niya ang kanyang cultivation base, hindi na siya kayang tapatan ni Baltimore. Tatlong figure mula sa tatlong direksyon ang lumipad sa silangan ng lupain ng angkan ng Reed. Ang kanilang bilis at lakas ay nakakatakot. Kasabay nito, isang matandang lalaki ang lumitaw sa silangan ng lupain ng angkan ng Reed at pinigilan ang isang balingkinita na figure na pumunta sa angkan ng Reed. Tumigil ang balingkinitang figure. Bahagyang kumunat ang noo ng isang magandang babae habang lumingon sa matandang lalaki. Matapos samupa ang kanyang kunot noo, nagtanong siya, galing ka ba sa angkan ng yon? Malabo ang impresyon ng babae sa matandang lalaki. Sa kanyang nakaraang buhay, tila nakilala niya ito sa angkan ng Reed. Kabilang ito sa mga kasamahan mula sa angkan ng yon na bumisita sa angkan ng Reed noong panahong iyon. Hindi niya matindaan ang pangalan nito, ngunit bahagya niyang naalala na isa itong elder ng angkan ng yon. Ako si Baltimore. Maligayang pagdating, Miss Natalie, sabi ng matandang lalaki habang bahagyang yumoko. Kasabay nito, tahimik niyang ginamit ang kanyang banal na enerhiya. 4,254. Si Kelly, na siyang Natalie noong nakaraang buhay niya, ay pabalik na sa angkan ng mga Reed nang pigilan siya ng matandang lalaki. Sinulyapan niya ang matandang lalaking nakayuko sa kanya at bahagyang tumango bago umalis. Gayunpaman, nang gumalaw na siya, hinarangan muli siya ng matandang lalaki. Pipigilan mo ba akong umalis? Tanong ni Kelly habang bahagyang naging malungkot ang kanyang ekspresyon at malamig na kumislap ang kanyang mga mata. Same time na sinabi ni Baltimore, ang nakatatanda mula sa angkan ng yun, Miss Natalie, nais ka pong imbitahan ng pinuno ng angkan sa angkan ng yun bilang panauhin. Sana ay hindi ako pahirapan ni Miss Natalie. Tiyo. Bahagyang kumunat ang noo ni Kelly nang marinig ang mga sinabi ni Baltimore. Ang kasalukuyang pinuno ng angkan ng yun ay ang tiyuhin ni Kelly. Nang una siyang bumalik sa lupain ng banal na alay, hindi nakialam ang kanyang tiyuhin sa usapin sa pagitan niya at ni Octavius. Kaya naman, hindi niya maiwasang magtaka kung bakit nagpadala ito ng isang tao para harangin siya habang pabalik siya sa angkan ng Reed. Gumamit sana ng puwersa ang matandang ito para hilahin ako pabalik sa angkan ng yun kung hindi ko nabawi ang aking cultivation base mula sa nakaraang buhay, naisip ni Kelly sa sarili. Nakita niya ang takot na nananatili sa mga mata ng matandang lalaki sa oras na ito. Malinaw na alam nito na nakabawi na siya ng lakas. Maya-maya, sinabi niya, sabihin mo sa tiyuhin ko na bisitahin ako sa angkan ng Reed kung mayroon siyang mahalagang bagay na pag-uusapan sa akin. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang bumangon sa puso ni Kelly sa sandaling ito. Inisip niya kung may nangyari ba sa kanyang mga magulang, kay Sister Megan, at sa kanyang anak na babae. Inisip din niya kung ang angkan ng yun ay nagpadala ng isang tao para harangin siya para pilan siyang malaman ang nangyari. Dahil sa kaisipang ito, hindi niya pinansin ang matanda at nagdesisyong umalis. Mabilis na tumugon ang matanda at hinarangan muli ang daan ni Kelly. Binibining Natalie, sundan mo ako pabalik sa angkan ng yun. Hindi mo ako mapipigilan sa pag-alis, walang pakialam na sabi ni Kelly habang nakatingin sa matanda. Pagkatapos, isang brush ang lumitaw sa kanyang kamay bago niya ito iwinagayway. Biglang nanigas ang kawalan at ang matanda na parang tumigil ang oras. Agad na nanlaki ang mga mata ng matanda sa takot. Nagliyab ang kanyang katawan habang sinusubukan niyang iikot ang enerhiya sa kanyang katawan. Malinaw na sinusubukan niyang kumawala mula sa epekto ng batas ng oras na pumipigil sa kanya. Sayang, halos hindi siya gumalaw kahit na nagpupumilit siyang kumawala gamit ang lahat ng kanyang lakas. Muling sumulyap si Kelly sa matandang lalaki bago ito umalis. Sa kasalukuyan, isa siya sa pinakamalakas na Intermediate Supreme Gods, at iilang Intermediate Supreme Gods lamang ang may kakayahang talunin siya. Maya-maya pa, biglang tumigil si Kelly sa kanyang ginagawa. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon, at makikita ang bahid ng pagkabalisa sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Mamamatay ang mga haarang sa daan ko.
Malamig na sabi ni Kelly bago siya kumilos papunta sa 3 taong biglang sumulpot at hamarang sa daan niya. Ang brush sa kamay ni Kelly ay tumalsik na parang dragon, dahilan para magyelo ang tatlo. Agad na nagbago ang ekspresyon ng 3 elder mula sa Yun clan bago mahinahong sinabi ng isa sa kanila, magsanib puwersa tayo para makalaya sa batas ng oras niya. Umugong ang banal na enerhiya ng 3 bago sila nagsanib at nilabag ang batas ng panahon. Pagkatapos, sumugod sila patungo sa Kelly. Sa pagkakataong ito, si Baltimore, na sa wakas ay nakalaya na, ay nagmadaling lumapit at sinabing, binibining Natalie, wala kaming masamang intensyon. Gusto ka lang naming imbitahan pabalik sa angkan ng Yun. Ito ay direktang utos mula sa pinuno ng angkan. Binibining Natalie, huwag mo sana kaming pahirapan. Sa oras na ito, pinalibutan ng 4 na intermediate supreme gods mula sa Yun clan si Kelly. Baka sa kanilang mga mukha ang bahid ng pagkabigla habang nag-uusap sila sa pamamagitan ng voice transmission. Naramdaman mo ba ang lakas ng batas niya ng oras? Parang sapat na ang lakas nito para maipakita ang kababalaghang nagniningning ng milyon-milyong milya. Naramdaman kong mas lumakas ang kanyang batas. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay ang limitless daw, isa sa 4 na daw ng langit at lupa. Gayunpaman, tila hindi pa niya lubos na natutugunan ang limitless daw. Kung hindi, mas malakas sana ang kanyang lakas. Walang duda na ito ang limitless daw. Parang isang hakbang na lang ang layo niya para maging dalubhasa rito. Walang sino man sa henerasyong ito ang may mas mataas na likas na talento kaysa sa kanya. Sa katunayan, kahit ang pinuno ng angkan ng Reed ay hindi kasing talino niya. Nakakalungkot na isa siyang babae. Kung hindi, magiging isang napakalakas na pinuno ng angkan siya. Hindi nakapagtataka na ang pinuno ng ating angkan at si Young Master Octavius ay determinado na ikasal siya sa angkan ng Yun. Isang biyaya para kay Young Master Octavius at sa angkan ng Yun kung ang isang napakalaking talento ay sasali sa ating angkan. Sa kanya, mas titibay ang ugnayan sa pagitan ng angkan ng Yun at ng angkan ng Reed. Ang 4 na intermediate supreme gods ay tunay na nabigla sa kasalukuyang lakas ni Kelly. Hindi nila inaasahan na lalakas siya ng ganito kabilis. Kailangan natin itong iulat agad sa angkan. Nang magpadala ng mensahe pabalik ang 4 na matatanda sa angkan ng Yun, malamig na sinabi ni Kelly, napakatapang talaga ng angkan ng Yun. Nang makitang nagpadala ang angkan ng Yun ng 4 na intermediate supreme gods para harangin siya, mas lalong lumakas ang pakiramdam na may mali. Mabilis siyang nagpadala ng mga mensahe kay Joshua. Sa kanyang ikatlong tiyo, sa mga nasasakupan ni Joshua, at ilang elder mula sa angkan ng Reed. Sandali siyang nagatubili bago nagpasyang huwag magpadala ng mensahe sa kanyang ama. Mas malapit siya kay Joshua kaysa sa kanyang ama mula sa kanyang nakaraang buhay. Bukod dito, dahil sa katapangan ng 4 na elder ng angkan ng Yun, may posibilidad na ipinaalam ito sa kanyang ama ng kanyang tiyuhin, ang pinuno ng angkan ng Yun. Biglang nanlaki ang mga mata ni Kelly. Sus Mariosep. Gumawa sila ng formation para pigilan ako sa pagpapadala ng mga mensahe. Ano ba talaga ang gusto nilang gawin? Hindi na makapanatiling kalmado si Kelly habang ang pakiramdam ng pagkabalisa sa kanyang puso ay lalong lumalakas. Pinakilos niya ang kanyang banal na enerhiya at nilagyan ito ng batas ng oras bago niya mabilis na ginamit ang kanyang brush at gumawa ng hakbang laban sa 4 na nakatatanda ng angkan ng Yun. Marahil, dahil sa matinding pressure na kanyang naranasan, mahimalang nakapasok siya sa estado ng kaliwanagan at matagumpay na naunawaan ang limitless daw. Hindi na kailangang sabihin pa, ang 4 na nakatatanda mula sa angkan ng Yun ay walang kapantay kay Kelly matapos niyang lubos na maunawaan ang limitless daw. Lumitaw ang kanyang doppelganger mula sa batas ng panahon at mabilis na pinigilan silang 4. Nakakatakot. Napakatalentado talaga ni Miss Natalie. Base sa kanyang talento at kakayahan sa pag-intindi, sandali na lang bago siya maging isang supreme powerhouse sa pamamagitan ng limitless daw. Lalong natakot ang 4 na matatanda habang tumatagal ang kanilang pakikipaglaban kay Kelly. Sa huli, napilitan silang gamitin ang kanilang bloodline power, at pagkaraan ng ilang sandali, nagawa nilang bahagyang manatili sa limitless daw ni Kelly. Gayunpaman, hanggang doon lang ang kaya nilang gawin.
Imposibleng talunin at supulan nila siya gamit ang kanilang lakas. Kailangan nating hintayin ang pinuno na magpadala ng mga karagdagang sundalo. Kung hindi, imposibleng maibalik natin siya sa angkan yon. Hindi ko inaasahan na magdurusay kaming apat sa kamay ng dalagang ito. Kung matagumpay na mapapangasawa niyang Master Octavia si Miss Natalie, lubos na pagpapalain ang ating angkan yon. Samantala, hindi alam ni Alvin na ang kanyang asawang si Kelly ay umalis na sa larangan ng labanan ng kaharian at naharang ng angkan yon habang pabalik ito sa angkan ng raid. Nag-iipon siya ng mga merito sa labanan upang magbukas ng isang lihim na kaharian para sa isang tao lamang, umaasang lalakas bago lumitaw ang magulong rehiyon. Kapag nagbukas na ang magulong rehiyon, ang mga tao mula sa iba't ibang kaharian ng mga Diyos, kabilang ang lupain ng banal na alay at ang lupain ng sangsayon, ay dadagsa roon upang maghanap ng mas magagandang pagkakataon. Malaki ang posibilidad na mapunta rin si Kelly sa magulong rehiyon. Marahil, makakasalubong ko siya roon. Naantig ang puso ni Alvin nang maisip niya ito. Halos 1,000 taon na ang nakalipas mula noong huli niya itong nakita. Ilang dekada pa lamang silang magkasama bago sila naghiwalay. Bukod pa rito, sa mga taong iyon, halos magkakahiwalay din sila. Gayunpaman, hindi nito naapektuhan ang damdamin niya para sa kanya. Siya ang kanyang haligi ng lakas at ang kanyang motibasyon na tumulong sa kanya upang malampasan ang lahat ng uri ng paghihirap sa kanyang buhay. Kelly, hintayin mo ako. Magkikita rin tayo mamaya. Naisip ni Alvin sa sarili. Nagniningning ang kanyang mga mata sa determinasyon habang nakatingin sa portal patungo sa isang lihim na kaharian sa harap niya. Kasabay nito, sa ibang bahagi ng realm battlefield. Isang simpleng kataas-taasang Diyos mula sa sanksyon ang pumasok lamang sa isang lihim na kaharian ng isang tao. Sa wakas ay nakapag-ipon na ako ng sapat na merito sa labanan para magbukas ng isang lihim na kaharian. Maraming hindi inaasahang engkwentro ang magaganap dito. Kailangan kong subukang makapasok sa kaharian ng isang intermediate supreme god dito. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.